Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 748 hanggang 54. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si Alvin na sumanib sa dalawang habang buhay na alaala ng Rebirth Martial Emperor ay natural na alam kung gaano kataas ang katayuan ng mga eksperto sa Martial Emperor stage sa foreign lands. Kahit na ito ay isang ordinaryong tao lamang, hanggat ito ay isang tao na may kaugnayan sa isang eksperto sa Martial Emperor stage, kung gayon kahit na ang isang ikasyam na antas ng eksperto sa Martial Monarch stage ay maglalakas loob na gawin ang anumang bagay sa taong nasa bukas. Kapag ang isang Martial Emperor ay nagalit, pagkatapos ay kahit na ang isang Martial Monarch ay malilipol at ang dugo ay dadaloy sa mga ilog. Ang lakas ng isang Martial Emperor ay hindi biro. Matapos makaramdam ng sama ng loob sa loob ng ilang sandali, bumalik si Alvin sa kanyang katinoan at hindi na nagpatuloy sa pagkasalikop nito, at sa halip ay inilipat niya ang kanyang tingin sa dalawang anting-anting na nasa kanyang kamay. I can be sure that these talismans don't have any inscriptions within them. I wonder kung saan nakuha ni Dad ang mga bagay na ito. Actually may kakayahan pa silang direktang pumatay sa mga eksperto sa Void Transformation stage. Kasabay ng pagbuntong hininga ni Alvin sa kanyang puso nang maalala niya ang tagpo ng pagkamatay ni Noriel sa kanyang mga kamay ng ganoon-ganoon, hindi niya maiwasang matuwa. Si Noriel, ang diyos ng proteksyon, ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty, isang pag-iral na kahit na kinilala ng publiko bilang numero unong eksperto sa Dark Cloud Dynasty. Kahit na ang reputasyon ni Wilbur ay hindi kasing husay ni Noriel sa Dark Cloud Dynasty, gayunpaman, ito ay isang eksperto na tulad nito na namatay sa mga kamay ni Alvin. Nagtataka ako kung ano ang pinakamalakas na martial artist na kayang lasanderpulan ng mga anting-anting na ito. Kung kaya pa nitong pumatay ng mga martial monarchs, talagang napakalaking sayang sa pagkakataong ito. Nag-iisip si Alvin sa kanyang puso, at pagkatapos ay inalis niya ang dalawang anting-anting na parabang ang mga ito ay mahalagang mga kayamanan dahil ito ay mga kayamanan na maaaring agad na pumatay sa mga eksperto sa Void Transformation stage. Nariyan din ang exquisite jade box sa mga bagay na iniwan ni tatay para sa akin. Nagtataka ako kung kailan ko ito mabubuksan. Ayon sa message ni Dad, parang makikita ko lang siya pagkatapos kong buksan ang exquisite jade box. Tumawa ng mapait si Alvin. Hindi niya naramdaman ang kahit katiting na tuwa na mayroon siyang ama na tila eksperto sa Martial Emperor stage, at sa halip ay bahagyang hindi siya makapagsalita. Gusto mo mang magkaroon ng experience at tempering ang anak mo, hindi naman dapat experience tulad ng dati, diba? Wala kang pakialam at wala kang pakialam. Ano ang mangyayari kung hindi sinasadyang mapatay ako? Nakaramdam ng galit si Alvin at mas nawala ng imak habang iniisip niya ito. Malinaw na nagkaroon siya ng pagkakataon na makakuha ng meteoric rise, ngunit sa hindi malamang dahilan, iniwan siyang mag-isa ng kanyang ama sa Dark Cloud Dynasty at iniwan siya sa sarili niyang paraan. Never mind. Ayos lang ako noong hindi ka bumalik sa nakaraan. I'll carve out of my own achievements at hihigitin pa kita in the future. Tahimik na nag-iisip si Alvin sa kanyang puso. Siyempre, ito ay isang bagay na sinasabi niya sa kanyang puso sa kanyang deadbeat na ama, si Raymond. Pagkalipas ng ilang oras at nalinis niya ang kanyang kalooban, nagpatuloy si Alvin patungo sa Crimson Sky Kingdom. Hahanapin ko muna sina Ray, Butch, at Hudson para kumain at makahabol pagkabalik ko, at pagkatapos ay babalik ako sa Nag-Allen City. May plano si Alvin sa kanyang puso. Ang Nag-Allen City ang mismong lungsod na kanyang pupuntahan pagkatapos lisanin ang Fresh Breeze Town sa nakalipas na mga taon, at ito ay isang lungsod na kabilang sa Swallow Mountain County ng Crimson Sky Kingdom. Ang main clan ng Fresh Breeze Town's Lysander family na pinanggalingan ng kanyang ina ay naroon. Sa isang kisap mata, maraming taon na ang nakalipas mula nang makita ko ang mapahamak na mataba na si Dan. Siguro kung pamayat na ba siya. Babalik ako sa Fresh Breeze Town's Lysander family at pupuntahan ko ang Patriarch, Fifth Elder, at ang iba pa. Nagpatuloy si Alvin sa pagpaplano para sa susunod na yugto ng panahon.
Dumating si Alvin sa Imperial City ng Crimson Sky Kingdom pagkatapos ng ilang araw, at hindi siya naiinip na bumalik sa kanyang sariling courtyard house, ngunit sa halip ay pumunta sa Dolan clan upang hanapin sina Ray at Butch. Ray, Butch, matagal nang hindi nagkita. Nakangiti si Alvin habang binabati ang dalawa. Alvin. Sina Ray at Butch ay nagpahayag ng masayang ngiti nang makita nila si Alvin, at pagkatapos ay sumugod sila upang bigyan ng bear hug si Alvin. Nalaman namin kanina mula sa mga miyembro ng Suklan na bumalik ka, ngunit nang pumunta kami para hanapin ka, wala ka doon. Lumabas ako para may asikasuhin at kababalik lang. Ngumiti si Alvin. Dahil hinanap mo kami sa oras na bumalik ka, hindi ka na namin guguluhin. Tara, inom. Biro ni Butch. Teka. Pinigilan ni Ray si Butch. Sina Alvin at Butch ay parehong tumingin kay Ray na may pagtataka. Alvin, hayaan mong dalhin kita para makita ang isang tao. Madalas kanyang pinag-uusapan. Tumingin si Ray kay Alvin at nagpakita ng isang mainit na ngiti, at ang kanyang mga mata ay puno ng kahinahunan. Kung ang isang taong hindi nakakaalam ng relasyon niya kay Alvin, marahil ay iisipin nilang mahilig siya sa parehong kasarian. Baka kaya mo dinala si Little Kiana. Hindi maiwasang lumiwanag ang mga mata ni Alvin nang makita niya ang kahinahunan sa mga mata ni Ray, at nagtanong siya ng may bahagyang pagtataka. Si Little Kiana ay tiyak na si Kiana, ang nakababatang kapatid na babae ng kasamang Alvin at Ray na nakilala sa Genius Camp ng Iron Blood Army, si Chendong. Namatay si Chendong dahil sa pagsubok ng Genius Camp, at hiniling niya kay Alvin na alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Kiana, sa isinulat niyang testamento. Samantalang, kinuha nga ni Alvin si Kiana upang maging kanyang sariling nakababatang kapatid. Pagkatapos noon, dahil nahulog sina Kiana at Ray sa isa't isa, hindi na siya bumalik sa Lysander clan kasama niya at sa halip ay pumunta siya sa Dolan clan. Hindi maiwasan ng isang mainit na ngiti ang bumungad sa mukha ni Alvin nang maalala niya ang cute na batang babae sa mga nakaraang taon. Nang muli niyang makilala si Kiana, bahagyang hindi siya nakilala ni Alvin. Matagal nang nawala ang pagiging immaturity ng batang babae, at ang pagpapalit nito ay natural at magandang tindig. Sa aspeto ng hitsura, si Kiana ay mas mababa sa kanyang dalawang nobya, sina Irish, Leia, at Prinsesa Sofia, ngunit maaari siyang ituring na isang kagandahan. Nakangiti si Alvin habang nakatingin sa magandang babae na may hawak na sanggol sa looban. Little Kiana, hindi kita nakikita sa loob ng maraming taon, ngunit hindi ko inaasahan na pinakasalan mo na pala si Ray at naging isang ina. Ang magandang babae na puro panunukso sa sanggol sa kanyang yakap ay nagmamadaling itinaas ang kanyang ulo ng makarinig siya ng isang boses, at nang makita niya si Alvin, nagulat siya sa ekspresyon. Kuya Alvin. Pagkatapos nilang dalawa, ngumiti ang kalapit na Ray kay Alvin. 3 buwan na ang anak natin, wala pa ring pangalan hanggang ngayon. Dahil bumalik ka, bigyan mo siya ng pangalan. Kahit anong mangyari, ninong ka ng bata. Magbigay ng pangalan. Tumawa ng mapait si Alvin. Pinahihirapan mo ako. Ngunit kahit na sinabi niya ito, bumaba pa rin ang tingin ni Alvin sa sanggol sa yakap ni Kiana, at ang sanggol ay kulay rosas at chubby, na naging dahilan ng kanyang pagiging cute. Kuya Alvin, hawakan mo ang iyong godson. Napangiti si Kiana nang ipasa niya ang sanggol kay Alvin. Iniunat ni Alvin ang kanyang kamay upang tanggapin ang sanggol, at habang tinitingnan niya ang sanggol na kumukurap-kurap sa kanyang puno ng tubig at malalaking mata habang nakatingin sa kanyang sarili, naramdaman ni Alvin ang kanyang damdamin na biglang naging kalmado. Ang pares ng malalaking mata ng sanggol ay dalisay at walang kapintasan, at wala itong kahit katiting na dumi. Sa hindi malamang dahilan, biglang kumislap ang isang figure sa isip ni Alvin habang tinitingnan niya ang sanggol, at ito ay figure ng isang binata na bahagyang nakangiti habang nakatingin kay Alvin. Chendong. Ang nakatatandang kapatid ni Kiana. Tatawagin natin siyang Cheng, paano na? Maituturing itong alaala ni Chendong. Tumingin si Alvin kina Ray at Kiana habang nagtatanong. Sige. Lumiwanag ang mga mata ni Ray nang marinig niya ito, samantalang, pula na ang mga mata ni Kiana.
Malinaw na naalala niya ang kanyang nakatatandang kapatid kaysa sa namatay maraming taon na ang nakalipas, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang tanggapin niya ang sanggol na ibinalik ni Alvin sa kanya. Parang binalikan niya yung mga panahong bata pa siya, yung mga panahong masaya kahit mahirap. Dahil may kuya siya na kayang ibigay ang lahat para sa kanya. Si Alvin ay sinenyasan sina Ray at Butch gamit ang kanyang mga mata, at silang tatlo ay umalis sa courtyard at umalis sa Dolan Clan Estate para maghanap ng restaurant na mapag-inuman. Pagkatapos ng 3 tasa ng alak, nalaman ni Alvin na ang kanyang matandang kaibigan, si Hudson, ay wala na sa Imperial City, at sa halip ay pumunta siya upang bantayan ang mga hangganan ng Azure Forest Imperial Kingdom. Ang kapwang Hudson na iyon ay isa ng bise-general. Ang taong nasa itaas niya sa ranggo ay malapit nang magretiro 2 taon mula ngayon, at sa oras na iyon, siya ay magiging isang tunay na general. Tumawa si Butch habang kinukwento niya kay Alvin ang tungkol sa mga pangyayari kamakailan ni Hudson. Bahagyang ngumiti si Alvin habang tumango, at nakaramdam siya ng kasiyahan na nakuha ni Irish ang gayong mga tagumpay. Sa lahat ng mga taon na nakalipas sa Paladin Academy ng Imperial City, mayroon lamang 4 na mabubuting kaibigan na kasing edad niya sa tabi niya, at sila ay sina Ray, Butch, Hudson, at Lizardo. Ang pagkakaibigang ito ay isang bagay na lagi niyang tatandaan sa kanyang puso. Alvin, ano ang iyong cultivation ngayon? Tanong ni Butch. Bakit, naglakas loob ka talagang tanungin si Alvin ng tanong na ito. Sa tingin ko pareho tayong magkakaroon ng matinding suntok sa atin. Umiling si Ray, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin kay Alvin na may kakaibang ekspresyon. Ika-9 na antas ng Void Initiation Stage. Walang itinago si Alvin sa 2 matandang kaibigan na ito, at nagkibit-balikat siya habang nagsasalita. Ika-9 na antas ng Void Initiation Stage. Halos sa sandaling natapos na magsalita si Alvin, si Butch at Ray ay natakot, at hindi na sila nakabawi mula sa kanilang pagkagulat kahit na makalipas ang mahabang panahon. Si Ray ang unang nakabawi mula sa kanyang pagkabigla, at siya ay bumulong. Narinig ko na kahit ang Azure Forest Imperial Kingdom ay nagtataglay lamang ng isang buhay sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage, at ang taong iyon ay ang numero 1 eksperto ng Azure Forest Imperial Kingdom. Alvin, nabigla ka talaga sa amin. Napabuntong hininga si Butch. Bahagyang ngumiti si Alvin. Kapag nakita ko kayong dalawa na ganito, pakiramdam ko dapat kong sabihin sa inyong dalawa ang tungkol kay Lizardo. Lizardo. Agad na nagningning ang mga mata ni Ray at Butch nang marinig nila si Alvin, at sinabi nila na may bahagyang kasiya siyang pagtataka. Alvin, ikaw. Nakilala mo si Lizardo? Oo. Tumango si Alvin. Sa panahon ng Genius Competition na ginanap ng Imperial Family ng Azure Forest Imperial Kingdom mahigit 2 taon na ang nakalipas, nandoon din si Lizardo. Noong panahong iyon, ang lakas ko ay mas mababa kaysa kay Lizardo. Ano? Agad na nagulat sina Ray at Butch. Malinaw nilang alam ang likas na talento ni Alvin sa martial daw, at hindi lang nila nalampasan si Alvin, lalo pa silang itinapon ni Alvin sa malayo. Ngunit ngayon, sinabi ni Alvin na ang lakas ni Lizardo 2 taon na ang nakakaraan ay mas malakas kaysa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, nang umalis si Lizardo sa Paladin Academy at maging ang Crimson Sky Kingdom sa lahat ng mga taon na ang nakalipas ang kanyang cultivation ay mas mababa kaysa kay Alvin. Hindi nila akalain na si Lizardo ay makakahabol at malalampasan pa si Alvin. Kahit na nalampasan niya pansamantala si Alvin, sapat na iyon para makaramdam sila ng pagkagulat. Kaya sa ganitong paraan, pareho kayong dumaan sa Genius Competition ng Azure Forest Imperial Kingdom. Tanong ni Ray na may nagbabagang tingin. Oo. Tumango si Alvin. Ano ang kinalabasan mamaya? Nakuha ba ninyo ni Lizardo ang mga kwalifikasyon para sumulong at lumahok sa Dynasty Martial Competition sa Dark Cloud Dynasty pagkatapos ninyong dalawa na dumating sa Darkstone Empire? Medyo naiinip na tanong ni Butch. Noon pa lang, kami ni Lizardo ay naka-advance pa lang sa Dynasty Martial Competition ng Dark Cloud Dynasty, at nakuha na namin ang mga kwalifikasyon para lumahok sa Martial Competition ng 10 Dynasties. Ngumiti si Alvin. 749. Nakuha din ni Lizardo ang mga kwalifikasyon para lumahok sa Martial Competition ng 10 Dynasties.
Nagsikip ang mga mag-aaral ni Ray, at may ekspresyon siya ng pagtataka. Pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa kasalukuyang cultivation ni Alvin, hindi na siya nagulat na umaban si Alvin sa martial competition ng Dark Cloud Dynasty. Saganang kanya, kahit na ito ay kabilang sa mga nakababatang henerasyon ng Dark Cloud Dynasty, ang isang ikasyam na antas ng Void Initiation Stage na eksperto ay tiyak na isa sa mga nangungunang tao. Ngunit ngayon, hindi niya maiwasang mabigla nang marinig niyang umabant na rin si Lizardo. Alvin, ano ang kasalukuyang cultivation ni Lizardo? Tanong ni Ray na may bahagyang pagkainip. Ikawalong antas ng Void Initiation Stage, sabi ni Alvin. Agad na natigilan sina Ray at Butch. Nakabawi lang sila sa kanilang pagkabigla pagkaraan ng mahabang panahon, at sila ay bahagyang nawala ng gana. I really never imagined that among all of us, not only are you abnormal, but even Lizardo's abnormal as well. Pero bakit hindi sumama si Lizardo sa'yo? Nagpunta si Lizardo upang magkaroon ng karanasan at makipag-temper sa kanyang amo. Ngumiti si Alvin. Hiningi niya sa akin na batiin ko kayong dalawa sa ngalan niya. Tumango sina Ray at Butch, at medyo komplikado ang kanilang mga tingin. Nang umalis siya sa restaurant, ay nalalayan ni Alvin sina Ray at Butch, isa sa bawat panig niya habang pinabalik niya sila sa Dolan Clan Estate. Matapos malaman ng dalawang taong ito ang tungkol sa kasalukuyang mga nagawa ni Lizardo, bahagyang naging mabigat ang kanilang kalooban, at pagkatapos ay walang tigil silang nagbuhos ng alak sa kanilang lalamunan hanggang sa maging patay na lasing. Nahulaan ni Alvin kung ano ang iniisip nilang dalawa. Halatang halata na kahit na matutuwa sila na ang isang kasamang kapantay nila noon ay tumaas na sa taas na mahirap nilang abutin, hindi nila maiwasang bahagyang malungkot. Pagkatapos niyang lasandarsanan ang Dolan Clan Estate, bumalik si Alvin sa sarili niyang courtyard house. Liwayway kinabukasan, pagkatapos ng mahimbing na tulog, umalis si Alvin sa Imperial City kasama si Irish na sumusunod sa kanyang tabi na parang anino. Balak niyang bumalik sa Nag-Allen City. Para naman kay Wilbur at Elder Kong, naghihintay sila sa Imperial City para sa kanyang pagbabalik, at sa oras na iyon, babalik sila sa Dark Cloud Dynasty. Sa bilis ni na Alvin at Irish, nakarating sila sa kalangitan sa itaas ng Nag-Allen City pagkatapos ng kalahating araw. Brother Darfield, ito ang dati mong bayan. Tumingin si Irish sa maliit na lungsod sa ilalim ng kanyang mga paa at nagtanong na may bahagyang pagtataka. Hindi niya akalain na ang kanyang Brother Darfield ay talagang nanggaling sa isang hindi mahalata at liblib na lugar, at malalaman niya mula rito na ang paglalakbay ng kanyang Brother Darfield hanggang sa kanyang kasalukuyang mga tagumpay ay tiyak na hindi madali. Ilang sandali pa ay bahagyang tumibok ang kanyang puso. Uri nang. Tumango si Alvin. Ang aking tunay na bayan kung naroon. There's a small town that's under this city. Sa sandaling ito, ang tingin ni Alvin ay tumingin sa timog ng Nag-Allen City. Bumaba na tayo. Iminuwestro ni Alvin si Irish na bumaba, at pagkatapos ay pumasok silang dalawa sa mga lansangan ng Nag-Allen City. Walang kamalay-malay, napunta sila sa pinakamataong trade market ng Nag-Allen City. Siguro kung nandito pa ang lalaking iyon. Naalala ni Alvin si Robert, ang taong namamahala sa Ghastly Shadow sa Nag-Allen City, ang taong naging manager ng isang tindahan ng gamot sa araw at isang osere sa gabi. Ngunit sa kasamaang palad, hindi napansin ni Alvin si Robert nang magtungo siya sa tindahan ng gamot. Ang manager ng tindahan ng gamot ay nagbago, at ito ang taong namamahala sa Ghastly Shadow sa Nag-Allen City, at pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin, siya ay magalang at magalang kay Alvin. Ang pinakamataas na pinuno ng Ghastly Shadow, ang Dean ng Paladin Academy ng Imperial City, si Charlie, ay ang guro ni Alvin. Dahil maraming taon na ang nakalipas, minsan nang nag-utos si Charlie na ang Ghastly Shadow ay hindi kukuha ng anumang mga assignment na may kaugnayan kay Alvin o mga taong may kaugnayan kay Alvin. Kung hindi, ang taong iyon ay makikita bilang isang traidor sa Ghastly Shadow. Bahagyang nadismaya si Alvin na hindi niya nakita si Robert. Noong kararating lang niya sa Nag-Allen City mula sa Fresh Breeze Town, hindi lang siya tinulungan ni Robert sa maraming pagkakataon, na iligtas pa niya ang kanyang buhay minsan.
Naalala pa niya na gustong patayin siya ng Grand Elder ng Lysander clan, at kung hindi dahil sa pagtulong ni Robert sa tamang panahon, siguradong patay na siya. Bahagyang natulala ang tingin ni Alvin habang nakatayo siya sa pasukan ng Lysander clan estate. Sa isang kisap mata, napakaraming taon na ang lumipas. Matingkad pa rin sa kanyang isipan ang eksena nila, ng kanyang ina, at ni Kelly na umalis sa Fresh Breeze Town para magtungo sa Nagaland City sa nakalipas na mga taon, ngunit nang lingunin niya ngayon, tila binago ng panahon ang lahat. Napahinto sina Alvin at Irish sa labas ng pasukan ng Lysander clan estate. Hinahanap ko si Dan, sabi ni Alvin. Hinahanap mo si Seventh Elder. Nagliwanag ang mga mata ng ilang mga disipulo ng Lysander clan na nakabantay sa harap ng gate nang marinig nila si Alvin, at ang kanilang tono ay naglalaman ng labis na paggalang. Ikapitong matanda. Dilat na dilat ang mga mata ni Alvin. Kailan naging Seventh Elder ng Lysander clan ng Nagaland City ang matabang-mataba na iyon, si Dan? Sa madaling panahon, nakita ni Alvin si Dan sa pangunguna ng alagad ng Lysander clan. Nakangiting nagmura si Alvin habang tinitingnan ang mataba na ang mabilog na mukha ay ngumisi ng malawak at naging dahilan ng pagpikit ng kanyang pares ng maliliit na mata. Damn Fatty, so many years have passed, pero hindi ka pa rin nagbabago. Boss. Si Dan ay unang natigilan nang makita niya si Alvin, at pagkatapos ay natatakpan ang kanyang mukha ng isang masayang ngiti habang siya ay direktang sumugod kay Alvin at binigyan si Alvin ng isang yakap na oso. Boss, sa wakas nakabalik ka na. Akala ko hindi makikita sa buhay ko. Basang-basa ang maliliit na mata ni Dan. Enough, ilang taon ka na ba para umiyak pa? Bihira na lang akong bumalik pero ganito ang bati mo sa akin. Itinulak ni Alvin palayo ang napakalaking figure ni Dan at nagmura na may ngiti sa kanyang mukha. Hehe. Napakamot ng ulo si Dan at tumawa ng nakakaloko. Hindi nagtagal, bumaba ang kanyang tingin kay Irish na nasa tabi ni Alvin, at nagliwanag ang maliliit niyang mata. Ito naman ang hipag ko, diba? Boss, ang galing mo talaga. Hindi naman mababa ang hipag na ito sa dalawa pang hipag. Tahimik na nakatayo si Irish habang pinagmamasdan silang dalawa na muling nagkita pagkatapos ng mahabang panahon, ngunit nang biglang lumingon sa kanya si Dan at sinabi ang mga salitang ito, naging sanhi ito ng pamumula ng kanyang magandang mukha. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ito si Irish, kaibigan ko. Galit na pinandilata ni Alvin si Dan. Young Miss Irish. Bahagyang napahiya si Dan at nagmamadaling binago ang kanyang paraan ng address, ngunit ang kanyang puso ay kasing linaw ng salamin. She's not my sister-in-law now, yet she'll surely be in the future. Mukhang kasing ganda ng dati ang alindog ni Boss. Damn Fatty, paano ka naging 7th Elder ng Lysander clan? Tanong ni Alvin. Hehe. Boss, umasa ako sa sarili kong kakayahan para maging elder. Siyempre, kung ordinaryong branch family disciple iyon, kung gayon maliban na lang kung langit ang tao tulad mo, boss, kung hindi, imposibleng maging elder. Pero sino ba ako, Dan? Ako ang nakababatang kapatid mo, boss, at kahit ang patriarch ay kailangang bigyan ako ng mukha. Ngumisi si Dan. Hindi ka pa rin seryoso tulad ng dati. Inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata kay Dan at pagkatapos ay tumawa. You're about to become 30 years old. Bakit hindi ka pa nag-asawa at nagkaanak? Sa pagpunta dito, nalaman ni Alvin ang tungkol sa kamakailang mga pag-unlad ni Dan mula sa mga disipulo ng Lysander clan, at alam niyang nag-iisa pa rin si Dan hanggang ngayon. Boss, sa tingin mo ba lahat ng tao ay katulad mo? At ang paghahanap ng asawa ay kasing simple ng pag-inom ng tubig. Sumulyap si Dan kay Irish sa gilid ni Alvin habang siya ay bumubulong. Sige, anong nirereklamo mo? Pero hanapin natin sina Ziggy at Ivan. Babalik ako sa Fresh Breeze Town pagkatapos nating makahabol, at pagkatapos ay aalis na ako. Nang matapos siyang magsalita, bumaantong hininga si Alvin. I wonder kung kailan ang susunod na pagbalik ko. Sa katunayan, pagkatapos niyang umalis sa panahong ito, aalis si Alvin sa Dark Cloud Dynasty upang magtungo sa hilagang disyerto na kalapit ng mga dayuhang lupain at sa iba't ibang dinastiya, at aakyat siya sa entablado na siyang mga dayuhang lupain mula doon. Sa hinaharap, hindi niya alam kung kailan siya babalik. Boss,
Saan ka pupunta? Naunawaan ni Dan ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Alvin. I'll tell you later habang umiinom tayo. Sinabi ni Alvin, ngayon, hanapin sina Ziggy at Ivan, pupuntahan ko ang Patriarch. Siya ang nag-alaga sa iyo sa lahat ng mga taon na ito, kaya kailangan kong ipahayag ang aking pasasalamat bilang iyong boss. Pagkaalis ni Dan, inabisuhan ni Alvin si Irish bago pumuntang mag-isa para makita ang Patriarch ng Lysander clan. Para sa kapakanan ng pagpapahayag ng kanyang pasasalamat, nag-iwan si Alvin ng isang grade 7 Spirit Sword. Ang isang grade 7 Spirit Sword ay hindi naiiba sa basura sa mga mata ni Alvin ngayon, ngunit sa mga mata ng Lysander clan's Patriarch, ito ay isang walang katulad na kayamanan, at kinuha niya ito bilang clan guarding treasure. Pagkatapos umalis sa courtyard na tinitirhan ng Patriarch ng Lysander clan, dinala ni Alvin si Irish para kumain at uminom kasama sina Dan, Ziggy, at Ivan. Sa lahat ng mga taon na iyon, kakaunti lang ang mga kaibigan niya sa Nag-Allen City, at bukod kay Ray, si Ziggy at Ivan lang ang naroon. Pagkaraan ng maraming taon, ang mga kabataan mula sa lahat ng mga taon na iyon ay naging mga lalaki, ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay naaalala pa rin ng malalim sa kanilang mga puso, at imposibleng makalimutan sa buong buhay nila. Nagtungo si Alvin sa pamilyang Lysander ng Fresh Breeze Town kasama si Irish pagkatapos kumain at uminom kasama nila, at nag-iwan siya ng ilang origin stones bago umalis upang magmadaling bumalik sa Imperial City ng gabing iyon. Sa susunod na araw, binisita ni Alvin ang lahat ng mga nakatatanda sa Imperial City, kabilang ang Dean ng Paladin Academy, ang kanyang dating guro sa Paladin Academy mula sa mga nakaraang taon, si Charlie. Bukod doon, naglakbay siya pabalik sa Duhan clan at sa Imperial Palace. Matapos malutas ang lahat, pinuntahan niya ang Junior Marquis, Flynn, bago umalis sa Imperial City ng Crimson Sky Kingdom kasama sina Elder Kung, Wilbur, at Irish. Samantala, ang Senior Marquis, Nelson, at ang Divine Might Marquis, Noel, ay hindi pa bumabalik. Swoosh! Sa kalangitan sa itaas ng Crimson Sky Kingdom, isang napakalaking espada ang dumaan sa kalangitan, at ang patutunguhan nito ay diretso sa Darkstone Empire. Naka-cross-legged si Alvin sa napakalaking espada, at sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Naging abala siya nitong mga nakaraang araw, at sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong magpahinga. Matapos magpahinga ng ilang sandali, binawi ni Alvin ang ikalimang antas ng Wind Concept Fragment na nakuha niya sa Sword Monarch's Treasure noong araw na iyon, at pinakalma niya ang kanyang puso upang maunawaan ang Wind Concept. Ang importanteng bagay sa ngayon para sa kanya ay ang unawain ang Intermediate Wind Concept o Void Interpretation Concept, dahil sa ganitong paraan lang siya makakasulong ng isang hakbang at opisyal na makapasok sa Void Interpretation Stage. Para naman sa Lightning Concept at Earth Concept, kahit na nasa kanya ang kaukulang concept fragment, hindi niya mailihis ang kanyang distraction habang nauunawaan ang concept. Kaya isa-isa lang niyang i-improve ang concepts niya. Kapag ang kanyang wind concept ay umusad ng dahan-dahan kahit na sa tulong ng wind concept, iyon ang oras na mauunawaan niya ang iba pang mga konsepto ng isang hakbang pa. Ngayon, ang kanyang punto ng konsentrasyon ay wind concept. May isa pang 10 buwan bago magsimula ang martial competition ng 10 Dynasties, at kailangan niyang maunawaan ang intermediate wind concept bago iyon at maging isang void interpretation stage na martial artist. 750. Nakarating na kami. Biglang, isang boses ang pumasok sa tenga ni Alvin na nahuhulog sa pangunawa sa wind concept, at naging sanhi ito na tila nagising siya mula sa isang panaginip. Pagkagising ni Alvin, napansin niyang nakarating na siya sa isang pamilyar na bangin. Nang makita niya ang bola ng mga gas na tila ulap o ambon, ganap na tumugon si Alvin sa kanyang kinaroroonan. Hindi pamilyar sa kanya ang lugar na ito, at 2 beses na siyang pumunta rito noong nakaraan. Ang unang pagkakataon ay kasama sina Wilbur, Irish, at Elder Kong. Noong panahong iyon, ang target niya ay ang Soul Cleanse Pool. Pagkatapos noon, nakahanap siya ng tirahan sa ilalim ng tubig sa loob ng Soul Cleanse Pool, at nakakuha siya ng tatak ng kaluluwa na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang isang soul skill na pagmamayari niya, ang soul skill na Thousand Allusions. Ang ikalawang pagpunta niya rito ay para sa pagtakas para sa kanyang buhay.
Noong panahong iyon, na-hostage siya ng taksil ng Seven Star Sword Sect, si Elming, at ang Guardian Elder ng Azure Forest Tri Sect, si Hector, at niloko niya sila sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila dito at pagkulong sa kanila sa loob ng Inscription Formation. Uncle Fang, Irish, Elder Kong. Hintayin mo akong lahat, babalik ako pagkatapos nilang harapin. Ngumiti si Alvin sa tatlong grupo ni Wilbur bago naglakad patungo sa bola ng ulap at ambon na pinagsama-sama, o mas tumpak na magsalita, naglakad siya patungo sa ganap na selyadong inscription formation, at ang bola ng ambon at ulap na iyon ay ang panlabas na anyo lamang ng formation. Nang umalis siya sa Crimson Sky Kingdom, inabisuhan ni Alvin si Wilbur at hiniling kay Wilbur na dalhin siya rito, samantalang, pamilyar si Wilbur sa lugar na ito, kaya madali siyang nakarating dito. Naningkit ang mga mata ni Alvin nang lapitan niya ang bola ng ulap at ambon na pinagsama-sama, at ang kanyang matinding espiritual na lakas ay tumangay upang madaling mabuksan ito. Sa mas tiyak na pagsasalita, binuksan niya ang inscription formation. Ipoipo. Bago pa tuluyang mabuksan ang inscription formation, si Alvin ay nagbago na sa isang bug zone ng hangin na agad na pumasok dito tulad ng isang maliksi na kuneho. Whoosh! Muling lumitaw si Alvin sa labas ng Soul Cleanse Pool, at ang kanyang tingin ay bumaba sa isang malapit na lugar sa unang posibleng sandali. Mayroong dalawang matandang lalaki na may mga mukha na natatakpan ng pinaggapasan, at nakatingin sila sa direksyong papasok ni Alvin na may labis na kagalakan. Ang kanilang mga titig ay tila nakahawak sa isang nagil iligtas buhay na dayami. Ngunit ang mga ekspresyon ng dalawang matandang iyon ay mabilis na nagbago habang ang walang hanggan na kalupitan ay bumabalot sa kanilang mga mukha nang ang kanilang mga tingin ay bumaba kay Alvin. Alvin! Ang isa sa mga matatandang lalaki ay sumigaw sa isang malupit na boses, at ang kanyang boses ay puno ng puot. Siya ay nakulong dito sa loob ng mga nakaraang taon, at naging sanhi ito ng kanyang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Karaniwan, damo lang ang kinakain niya para maibsan ang kanyang gutom, at para lang itong pagkakaiba ng langit at lupa kung ikukumpara sa kanyang buhay na marangyang mula noon. Dahil dito, naisipan pa niyang wakasan ang kanyang buhay, ngunit sa huli ay wala siyang lakas ng loob. Siyempre, ang pinakamahalagang dahilan na nagtulak sa kanya upang ipagpatuloy ang buhay ay dahil gusto niyang punitin ang batang nagkulong sa kanya dito noong araw na iyon. Noong una, akala niya ay wala na siyang pag-asa na makapaghiganti sa buong buhay niya. Ngunit ngayon, hindi lang nabuksan ang inscription formation na nakakulong sa kanya, mayroon pang isang taong pumasok pagkatapos nitong buksan, at ang taong ito ang mismong taong pinakaayaw niya. Alvin. Hindi na kita hahayaang makatakas muli ngayon. Patay ka. Ang isa pang matandang lalaki ay tila naging isang kidlat na agad na lumitaw sa likod ni Alvin, at siya ay naglunsad ng isang pincer attack kay Alvin kasama ang isa pang matandang lalaki na nasa harap ni Alvin. Elder Wu, sigurado ka na ba? Lumingon si Alvin upang sumulyap ng malalim sa matanda na nakasuot ng pulang damit na nakatayo sa likuran niya, at pagkatapos ay kumunot ang gilid ng kanyang bibig sa isang nakakatuwang ngiti. Ang matandang nakadamit na pula ay tiyak na Guardian Elder ng dating Azure Forest Tri Sect, si Hector. Pagkaraan ng maraming taon, si Hector ay hindi na matikas at hindi napigilan gaya ng dati, at siya ay parang isang matandang geezer na walang kahit katiting na karanasan ng isang dalubhasa. Mamatay. Sumabog sa galit si Hector dahil sa pagmamaliit ni Alvin, at ang origin energy sa kanyang katawan ay tumataas habang sinusundan ng fire concept ang kanyang origin energy na parang anino, na nagdulot sa kanya na tila nag-transform siya sa isang bola ng apoy na agresibong tumangay kay Alvin. Ang kanyang kakayahan bilang pang-anim na antas ng Void Initiation Stage Martial Artist ay ganap na nahayag. Elder Wu, ilang taon na ang lumipas pero hindi ka pa nag-improve ni Katie Ting. Sayang talaga. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Alvin nang harapin ang agresibong pag-atake ni Hector, at sa parehong oras na nagsalita siya bilang panunuya, si Alvin ay casual na itinuro ng 2 beses sa hangin sa harap niya. Swish! Swish!
Agad na umalangaw-ngaw ang dalawang nakakatusok na alulong habang ang lakas ng punto ng material na origin energy na sinamahan ng isang strand ng kulay azure na enerhiya at kulay violet na enerhiya ay pamunit sa kalangitan, at naging sanhi ito ng pag-agos ng hangin sa kalangitan at ang mga violet na unos ay umihip sa lahat ng direksyon. Fu! Fu! Dalawang liwanag na tunog na sinamahan ng muffled groan sounded out. Kasunod nito, ang kalapit na Elming ay nakakita ng isang hindi malilimutang eksena. Langit! Ano ang nakita ko? Si Hector, isang pag-iral na nagtataglay ng lakas na katumba sa kanya ay sumalakay ng buong lakas, ngunit hindi pa nahawakan ni Hector si Alvin bago ang kanyang mga binti ay napasok ng dalawang puwersa na casual na pinalabas ni Alvin. Bang! Matapos makapasok ang kanyang mga binti, pilit na tiniis ni Hector ang matinding sakit at nagpakawala ng isang mabagal na daing habang nanginginig ang kanyang katawan. Samantala, nagngangalit pa rin si Hector at binawi ang kanyang espiritong sandata bago sumugod kay Alvin na parang isang mabangis na hayop na nagbuka ng dagwang bibig nito at nagsiwalat ng mga pangil. Ang espiritong sandata ay napunit sa kalangitan habang sinasabayan ng mas malakas na lakas habang ito ay tumatawid patungo kay Alvin, at ang origin energy na tumatakip sa kalangitan na parang umaalab na apoy ay tila gusto nilang lunukan ng buo si Alvin. Tumayo si Alvin at tumingin sa huling pakikibaka ni Hector ng may interes. Sa kanyang mga mata, si Hector ay talagang gumagawa ng huling pakikibaka ngayon. Tempest Point. Kasabay ng pagturo muli ni Alvin, isa pang Tempest Point ang tumakas at sa sandaling iyon ay tumunog ang isang nakakatusok na alulong. Ang espiritong sandata sa kamay ni Hector ay direktang sumabog sa paglipad sa pamamagitan ng enerhiya ng Tempest Point, samantalang, ang kamay na hawak ni Hector sa kanyang espiritong sandata ay sumabog hanggang sa tumulo ito ng dugo at matinding sakit na naging sanhi ng pagkawala ng katawan ni Hector. Tingnan mo si Alvin sa gulat. Hindi. Impossible. Impossible. Ilang taon na ang lumipas, paano ka magkakaroon ng ganoong kabigat na lakas? Tumingin si Hector kay Alvin na may isang titig na puno ng takot, at ang kanyang tono ay naglalaman ng mga bakas ng panginginig. Whoosh! Sa sandaling ito, ang enerhiya ng langit at lupa na tumakas sa kalangitan sa itaas ng Alvin ay sa wakas ay nagsimulang mabuo sa maraming sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon. Una kung saan lumitaw ang 12 sinaunang Horned Dragon Silhouette, at pagkatapos ay isa pang 8 sinaunang Horned Dragon Silhouettes bago lumitaw ang isa pang 3 sinaunang Horned Dragon Silhouette. Ika-9 na antas ng Void Initiation Stage. Ika-8 antas ng konsepto ng hangin. Ika-3 antas ng konsepto ng kidlat. Ito ang lakas na ginamit ni Alvin noong gumawa siya ng hakbang laban kay Hector. Ika-9. Ika-9 na antas. Ika-9 na antas ng Void Initiation Stage. Nang makita ni Hector ang mga sinaunang may sungay na silhwete ng dragon na lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Alvin, ang kanyang katawan ay hindi maiwasang manginig habang ang kanyang mukha ay namumutla hanggang sa sukdulan, at siya ay natakot hanggang sa puntong hindi siya makapagsalita ng malinaw. Hector, una kang lumahok sa labanan upang lipulin ang aking 7-star sword sect, at gusto mo pa akong patayin sa susunod. Ngayon, papapuntahin kita at papayagan kang samahan sina Wilmar, Jason, at ang iba pa sa Netherworld. Mabagal na nagsalita si Alvin. Sa sandaling ito, nagsikip ang mga mag-aaral ni Hector nang marinig niya si Alvin, at ang kanyang boses ay nagsimulang bahagyang manginig. Ikaw. Ang aming Azure Forest Trisect. Hindi nagpatuloy si Hector sa pagsasalita dahil nakuha niya ang sagot na gusto niya mula sa malamig at walang pakialam na tingin ni Alvin. Ang mukha ni Hector ay namumutla, at ang kanyang paghinga ay bahagyang nagmamadali habang itinuro niya si Alvin at sinabing, Alvin, swerte ka simula noong nilipol mo ang Azure Forest Trisect bago ang ating demonic Lotus Blade Sect's ancestor ay muling lumitaw sa mundo. Kung hindi, kapag ang ancestor ay nahiwalay na sa iyo. Si Hector ay isang Guardian Elder ng Demonic Lotus Blade Sect bago ang 3 sekta ay pinagsama-sama. Ninuno. Biglang tumawa si Alvin, at tumawa siya ng napakatalino. Ang ancestor na binanggit mo ay si Horus iyon, di ba? Alam mo.
Sumimangot si Hector, at pagkatapos ay sinabi niya sa malamig na boses, kung muling lumitaw ang ancestor sa tamang panahon, kung gayon kahit na ikaw ay isa ng ikasyam na antas ng Void Initiation Stage na martial artist, mamamatay ka ng walang pag-aalinlangan. Ngunit sa kasamaang palad, nakatakas ka sa kalamidad. Kung gayon, natatakot akong mabaigo ka. Bahagyang ngumiti si Alvin. Napanood ko ang ancestor na binanggit mo, si Horus, na lumabas mula sa Firebreath Rock. Masasabi ko, ang kanyang lakas ay napakalakas, at malayo ako sa pagiging katapat niya. Ano? Muling lumitaw ang ninuno. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Hector. Ngunit ang mga sumusunod na salita na binigkas ni Alvin ay naging dahilan upang mas lumalim ang pamumutla ng kanyang mukha, at pagkatapos ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng pagtataka at hindi makapaniwala. Pero sa kasamaang palad, namatay pa rin siya. Sa tingin mo ba kung may maaasahan ang Azure Forest Trisect mo, wala akong maaasahan. Nangangiti ni Alvin ay pumasok sa mga mata ni Hector, ito ay walang pinagkaiba sa ngiti ng isang demonyo. Para mapayapang mapunta ka sa impyerno at makita ang iyong ninuno. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, itinuro ng kanyang daliri na matagal nang nag-iipon ng puwersa. Swish! Napunit ng Tempest Point ang kalangitan at nagbunga ng isang alon ng mabangis na pag-ungol bago direktang tumago sa pagitan ng mga kilay ni Hector at pinatay si Hector. Bang! Ang bangkay ni Hector ay bumagsak sa lupa, ngunit ang kanyang mga mata ay nakadilat pa rin dahil siya ay namatay na may walang hanggang pagsisisi. Nang ang tunog ng pagbagsak ng bangkay ni Hector sa lupa ay pumasok sa kalapit na mga tainga ni Elming, naging sanhi ito ng pagkaputla ng ekspresyon ni Elming. Sa sandaling ito, ang galit na natamo niya noong nakaharap si Alvin kanina ay ganap na naglaho, at napalitan ito ng takot at pagkabalisa. Hindi niya akalain na pagkaraan ng ilang taon, si Alvin ay talagang magkakaroon ng ganoong kakila-kilabot na lakas, isang lakas na naging dahilan upang siya ay tumangala. Ito ay kahit sa lawak na nilipol ni Alvin ang Azure Forest Trisect. Pagkatapos niyang makuha ang spatial ring ni Hector, lumingon si Alvin para tingnan ang matandang lalaki na tulala sa malapit, at ang kanyang tingin ay nanlamig kaagad. Elming. Ang boses ni Alvin ay tila nagmula sa Netherworld, at ito ay may dalang nakakatakot na lamig. Kasabay nito, hakbang-hakbang si Alvin patungo sa matandang lalaki na nagtataglay ng sobrang hindi magandang tingnan, si Elming. Si Elming ay isa sa mga Guardian Elder ng dating 7-Star Sword Sect at tinawag siyang Elder Ming ng mga tao. Nang maglaon nang makatagpo ng kalamidad ang 7-Star Sword Sect, marahas na sinaksak ni Elming ang pinakamalakas na martial artist sa 7-Star Sword Sect, si Elder Roy, at ang kanyang mga aksyon ay naging sanhi ng sitwasyon na maaaring nasa stalemate sa loob ng ilang panahon upang agad na gumuho. Ang 7-Star Sword Sect ay madaling nalipol ng Azure Forest Trisect. Sa lahat ng mga taon na nakalipas nang unang malaman ni Alvin ang tungkol sa lahat ng ito, nagkaroon siya ng udyok na punitin si Elming. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang paglilinang ay mas mababa kaysa kay Elming noong panahong iyon. Ngunit ngayon, darating siya. Sasama siya kasama ang dugong awayan ng lahat ng kaluluwa ng mga patay mula sa 7-Star Sword Sect, at dala niya ang lakas na higit pa kay Elming para humarap kay Elming ng may tanging dahilan upang mangolekta ng utang. Utang ito ni Elming sa 7-Star Sword Sect. A 751, ang mabuhay ay mas masahol kaysa mamatay. Tagasalin, Crazy Tulonzurator Editor, J. Nang makita niya si Alvin na naglalakad ng hakbang-hakbang, ang bawat hakbang ni Alvin ay tila ba tumapak ito sa dibdib ni Elming, na naging dahilan upang maging mas mapatla ang mukha ni Elming. Hindi nagtagal, ang binata na nakadamit ng violet sa kanyang harapan ay parang langgam na hindi nakatiis ng kahit isang suntok sa kanyang harapan. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa halip ay siya mismo ang hindi naiiba sa isang langgam bago ang binata. Katulad ni Hector na hindi niya kayang ibalot ang kanyang ulo dito, si Elming ay ganoon din. Paano magkakaroon ng napakalakas na lakas si Alvin sa loob ng maikling ilang taon, ano nga ba ang mga hindi inaasahang pagkikita niya? Kahit nataglay ni Alvin ang tulong ng 10,000 years stalactite milk, imposible para kay Alvin na bumuti ng ganoon kabila sa loob ng ilang taon.
Ito ay isang bagay na masisiguro ni Elming. Walang kamalay-malay, nakatayo na si Alvin sa harapan ni Elming, at tumingin siya kay Elming na may malamig at walang pakialam na ekspresyon. Elming, sa lahat ng mga taon na iyon, naisip ko na bumaling ka sa Azure Forest Trisect matapos ang lahat ng mga nakatataas at disipulo ng 7-Star Sword Sect ay napatay at ang 7-Star Sword Sect ay halos mapuksa. Kung ganoon, kahit na pakiramdam ko ay hindi ka nagpapasalamat, ngunit hindi kita kamumuhian. Tutal, lahat ay may kanya-kanyang ideals. Gayunpaman, hindi ko naisip na talagang pinagtaksilan mo ang 7-Star Sword Sect sa sandaling ang ating 7-Star Sword Sect ay nasa isang stalemate sa Azure Forest Trisect, at sinaksak mo muna si Elder Roy bago makipagsanib puwersa sa mga nakatataas ng Azure Forest Trisect para patayin ang sect leader. Nagsalita si Alvin ng bawat salita. Nang matapos siyang magsalita, tanging nakakatakot na lamig ang natitira sa mga mata ni Alvin, at ang kanyang napakalamig na malamig na tingin ay tumitig kay Elming, na naging dahilan upang maramdaman ni Elming na parang nahulog siya sa isang awa ng yelo. Ang iyong mga aksyon ay nagdulot ng galit ng kapwa-tao at ng mga langit. Karapat-dapat ka ba sa sekta na nagpalaki sa iyo? Karapat-dapat ka ba sa iyong Panginoon? Malamig ang boses ni Alvin habang tumatak sa puso ang bawat salita niya, at ang bawat salita ay tila naging matalas na talam na tumagos ng husto sa puso ni Elming, na naging sanhi ng panginginig ng katawan ni Elming habang ang kanyang ekspresyon ay nagiging hindi magandang tingnan sa sukdulan. Sa totoo lang, pagkatapos mapuno ng galit at pananaksak sa likod ni Elder Roy na nakasama niya sa loob ng maraming taon bago nakipagsanib puwersa sa mga eksperto ng Azure Forest Trisect para patayin ang sect leader, si Jiho, nakaramdam siya ng panghihinayang sa kanyang puso. Lalo na sa paglaon ng bagamat siya ay tinanggap sa Azure Forest Trisect at naging Guardian Elder ng Azure Forest Trisect, na naging dahilan upang maging mas mataas ang kanyang katayuan. Ngunit tuwing gabi kapag nanaginip siya, madalas niyang napapanaginipan na hinihingi ni na Elder Roy at Jiho ang kanilang buhay. Hindi lang iyon, madalas niyang napapanaginipan ang master na nagdala sa kanya sa 7-Star Sword Sect at nagtaguyod sa kanya na maging isang tao na walang kahit kaititing na pagpigil, at ang kanyang amo ay magagalit hanggang sa puntong dumura siya ng dugo at pumanaw sa bawat pagkakataon. Ang lahat ng ito ay naging bangungot niya. Matapos huminga ng malalim, ang mga mata ni Elming na napagtanto na imposible para sa kanya na mabuhay ngayon ay kumikislap na may matinding liwanag, at tinitigan niya ng diretso si Alvin. Alvin, lahat ng ito ay dahil sa iyo kaya ako nagtaksil sa sekta. Ikaw ang nanakit sa anak ko at sinaktan pa ang apo ko hanggang sa naging halimaw na hindi lalaki o babae. Kung hindi dahil sa iyo, paano ako nabalot ng galit at gumawa ng ganoong gawain ng pagtataksil sa sekta? Si Elming ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sinisisi mo pa rin kahit sa oras na ganito. Ngumisi si Alvin, at pagkatapos ay sinabi niya ang bawat salita. Naglakas loob ka bang sabihin na kung ang 7-Star Sword Sect ay malapit ng mapuksa at magkakaroon ka ng pagkakataong mabuhay, hindi ka lilipat sa Azure Forest Trisect? Kahit na ako, si Alvin, ay may ginawa, ano ang kinalaman nito sa sekta? Ano ang kinalaman nito sa ibang tao mula sa sekta? Lumapit ka lang sa akin. Bakit mo sinaktan si Elder Roy? Bakit mo sinaktan ang sect leader? Nang matapos siyang magsalita, labis na nagalit si Alvin, at ang kanyang tingin ay parang mga talam na tila gustong hiwain si Elming. Si Elming ay may madilim na ekspresyon ngunit nanatiling tahimik. Bawat salita na binigkas ni Alvin ay tumatak sa kanyang puso at lohikal, na naging dahilan upang siya ay hindi makapagsalita. Tama, kailangan ko pa ring sabihin sa iyo ang isang bagay. Iyong dalawang apo mo na hindi lalaki o babae ay pinatay ni Elder Pong kamakailan, sabi ni Alvin kay Elming. Naging masama ang ekspresyon ni Elming nang marinig niya ito. Kahit na nalaman na niya ang tungkol sa balita ng pagkalipol ng Azure Forest Trisect mula sa pag-uusap ni na Alvin at Hector, naramdaman pa rin niya na ang kanyang mga apo ay dapat na makatakas sa kalamidad. Ngunit ang mga salita ni Alvin ngayon ay naging sanhi ng tuluyang pagkawasak ng huling bakas ng pag-asa na nananatili sa kanyang puso. Alvin, papatayin kita. Pulang-pula ang mga mata ni Elming.
Tila nabaliw siya habang sumusugod kay Alvin habang binabaliwala ang kanyang buhay, at ang kanyang origin energy ay tumataas habang ang wind concept ay sumusunod sa likod ng kanyang origin energy na parang anino. Bang! Ngunit ang kanyang lakas ay hindi gaanong mas malakas kaysa kay Hector, at ito ay masyadong mahina upang tumayo laban kay Alvin, kaya siya ay direktang sinipa sa paglipad ng isang casual na sipa ni Alvin. Nanlamig ang tingin ni Alvin nang makita niya si Elming na bumagsak sa lupa at gustong tumayo. Ipoipo. Si Alvin ay tila nag-transform na sa isang bug zone ng hangin bago si Elming, at umihip siya upang makarating sa harap ni Elming sa isang kisap mata. Bang! Isa pang sipa ang marahas na tumama sa mukha ni Elming, na naging sanhi ng pagbagsak ng likod ng kanyang ulo ng malakas sa lupa, na naging sanhi ng pagkahilo niya. Isang kahihiyan. Talagang kahihiyan. Natomba si Elming hanggang sa puntong ang kanyang kamalayan ay nataranta at nanlalabo, at napagtanto na lamang niya na ang kanyang dignidad ay ganap na natapakan ni Alvin nang siya ay makabawi mula sa kanyang pagkataranta. Agad siyang umungol ng galit. Kahit na kailangan kong mamatay ngayon, babayaran kita. Sinugod ni Elming si Alvin na parang baliw, at parang gusto niyang isama si Alvin. Swish! Sa sandaling ito, ang isang mabilis na tempest point ay nagbunga ng isang alon ng tumatagos na mga alulong habang ito ay napunit sa kalangitan, at naglabas ito ng isang hibla ng sariwang dugo pagkatapos nitong tumago sa isa sa mga binti ni Elming. Ang binti ni Elming na balak tumayo ay nanghina, at siya ay bumagsak sa lupa sa sobrang awa. Ito ang utang mo kay Elder Roy. Kasabay nito, malinaw na pumasok sa tainga ni Elming ang malamig at walang malasakit na boses ni Alvin. Papatayin kita. Kinagat ni Elming ang kanyang mga ngipin habang inaalalayan niya ang kanyang katawan, at pagkatapos ay ang origin energy sa kanyang katawan ay nagngangalit habang siya ay pumailanglang sa langit na may layuning labanan si Alvin sa kanyang buhay. Swish! Ang isa pang tempest point ay sumiklab sa kalangitan. Ngunit, ang target ng tempest point sa pagkakataong ito ay hindi ang mga paa ni Elming, at hindi rin ang ulo ni Elming. Si Dantiya ni Elming iyon. Swish! Isang kaunting haplos ang umalangaw-ngaw habang ang dantiya ni Elming ay tumagos, at ang malawak na origin energy na namuo sa loob nito ay tila nakahanap ng isang labasan habang sila ay bumulwak bago naglaho sa kalangitan sa isang kisap mata. Sa sandaling ito, ang dantiya ni Elming ay parang ball ang tumutulo, at matapos itong tumulo, ang origin energy na nakapulupot sa kanyang katawan ay tuluyan ng naglaho. Ito ang utang mo sa sect leader. Mabagal na nagsalita si Alvin na may sobrang malamig at walang malasakit na tono. Kasabay nito, pagkatapos niyang mawala ng suporta ng kanyang origin energy, si Elming na dinala sa paglipad ng mahigit 10 metro ng kanyang origin energy ay malakas na bumagsak sa lupa ng may isang putok. Si Elming na nawala ng origin energy ay hindi naiiba sa isang ordinaryong geyser, at nahulog siya sa puntong nagpalabas siya ng paulit-ulit na matinis na iyak. Pagkaraan ng ilang sandali, o marahil ay namamanhid siya sa sakit, napabuntong hininga si Elming at tinitigan si Alvin ng may titig na puno ng puot na hanggang buto. Ikaw. Pinili mo talaga ang cultivation ko. Sa Cloud Continent, ang malakas ay iginagalang, at ang pundasyon ng pagkakaroon ng martial artist ay ang kanyang paglilinang. Sa sandaling ang paglilinang ng isang magsasaka ay lumpo, ang pamumuhay ay mas masahol pa kaysa sa pagkamatay ng isang magsasaka. Mamamatay ka pa rin, kaya paano kung wala ka sa iyong cultivation? Kuya Ming, hayaan mo na. Tiningnan ni Alvin si Elming sa mata habang nagpapakita siya ng isang ngiti. Ang ngiti na ito ay walang pinagkaiba sa ngiti ng isang demonyo nang pumasok ito sa mga mata ni Elming. Ako. Papatayin kita. Kahit na ang kanyang cultivation ay baldado, gayunpaman si Elming ay tila umiinom ng mga stimulant, at itinulak niya ang kanyang mga kamay sa sahig habang ginagamit ang kanyang natitirang binti upang suportahan ang kanyang katawan bago muling sumugod kay Alvin. Kapag nakaharap ang isang ordinaryong geyser na sumusulpot, si Alvin ay lumayo ng may casual na pag-iwas, at wala ni Katie ting nakahirapan. Swish! Ang isa pang tempest point ay sumipol at bumaba sa likod ni Elming, papunta mismo sa kanyang backbone. Basag!
Habang nabali ang kanyang gulugod sa bawat pulgada, si Elming ay nagpakawala ng matinis na sigaw, at pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa at nawala ng malay. Sa halip ay hindi nilayo ni Alvin na pabayaan si Elming ng ganito, at sa pagtataas ng kanyang kamay, ang kanyang origin energy ay kumislap upang direktang ilabas ang tubig sa loob ng soul cleanse pool upang marahas na sampal sa katawan ni Elming. Nanginig at nagising si Elming, ngunit dahil nabasag ang kanyang gulugod, hindi niya nagawang suportahan ang kanyang katawan, at nakahiga lang siya sa lupa habang nakatitig ng may galit kay Alvin. Ito ang utang mo sa lahat ng nakatataas ng 7-star sword sect. Nagsalita si Alvin nang walang pakialam. Alvin, patayin mo ako. Nagsalita si Elming sa isang mabangis na boses. Sa sandaling ito, mas masahol pa ang mabuhay kaysa mamatay sa kanya, dahil wala man lang siyang lakas na kitilin ang sarili niyang buhay. Ang pakiramdam na ito ay naging dahilan para makaramdam siya ng pang-aapi hanggang sa halos malagutan ng hininga. Huwag kang mag-alala, hindi ka magtatagal. Kalmado ang tingin ni Alvin. Maraming tempest points ang kumikislap habang nakataas ang kanyang kamay, at nagbunga ang mga ito ng mga alon ng tumatagos na mga alulong na lubhang nakakakilabot sa tainga habang pinupunit nila ang kalangitan. Swish! 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 3 tempest points ang madaling pumasok sa mga braso ni Elming at sa natitirang binti ni Elming ng sunod-sunod. Ito ang utang mo sa mga disipulo ng 7-star sword sect. Ito ang utang mo sa amo mo. Ito ang utang mo sa sekta na nagpalaki sa iyo. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang matinis na iyak ni Elming, at siya ay ganap na mapatla habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Sa bawat oras na siya ay himatayin, si Alvin ay nagwiwisik ng tubig sa kanyang buong katawan, na nagiging sanhi ng kanyang paggising at magpatuloy sa susunod na round ng pagpapahirap. Alvin. Kill. Kill me. Kill me please. Si Elming ay hindi pa nga nakakapagsalita ng maayos ngayon, at paputol-putol siyang nagsalita kay Alvin na may tono na puno ng nagsusumamo na intensyon. Hindi kita papatayin. Walang pakialam si Alvin kay Elming. Nanliit ang mga mag-aaral ni Elming nang marinig niya ito. Hindi niya ako papatayin. Ano ang gustong gawin ni Alvin? Isang masamang premonition ang lumitaw sa kanyang puso. Sa sandaling ito, ang pinakapinagsisisihan niya ay ang hindi pagpatay sa sarili bago napilayan ni Alvin ang kanyang kultibasyon. Kung pinatay niya ang kanyang sarili ng mas maaga, kung gayon hindi niya kailangang magdusa ng lahat ng pagpapahirap ng mas maaga. Ngayon, wala na siyang lakas para magpakamatay. Sa ngayon, mananatili ka rito para mamuhay at mapahamak ng mag-isa. Siyempre, pwede mong piliin na mamatay sa gutom. Sinulyapan ni Alvin si Elming sa huling pagkakataon bago buksan ang inscription formation gamit ang kanyang spiritual force, at pagkatapos ay lumipad siya palabas upang mawala sa harap ng mga mata ni Elming. Hindi. 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 Inikat ni Elming ang kanyang leeg. Sa sandaling ito, ang kanyang ulo lamang ang nakakagalaw, at ang kanyang mga mata ay puno ng walang hangganang puot at galit. Ang kanyang puot at galit ay halos may kakayahang singilin ang isang butas na bukas sa kalangitan at masira ang abot tanaw. Pagkaraan ng hindi malamang tagal ng panahon, biglang dumilat ang mga mata ni Elming. Dahil nakita niya ang isang figure na ganap na nababalot ng itim na damit na agad na dumaan sa harang ng inscription formation bago bumaba mula sa langit at nagpakita sa kanyang mga mata. 752. Tapos ka na. Narinig ni Alvin ang boses ni Wilbur pagkaalis niya sa inscription formation at bumalik sa bangin. Oo. Bahagyang ngumiti si Alvin habang tumango, at tila nakatagpo siya ng isang magandang bagay, na naging sanhi ng kanyang pagre-refresh. Kung gayon ay umalis na tayo. Tumango si Wilbur, at pagkatapos ay muli niyang ginawang napakalaking espada ang kanyang origin energy bago dinala ang lahat kasama ang kanyang sarili upang kumislap sa kalangitan at direktang tumungo sa Dark Cloud Dynasty. Habang nasa daan, si Alvin, na nag-asikaso sa lahat ng kanyang walang kabuluhang bagay, ay tuluyan ng napatahimik ang kanyang puso. Hawak ni Alvin ang wind concept fragment habang nililinaw niya ang kanyang isip at naiintindihan ang wind concept.
Sa kasalukuyan, ang pagsulong ng kanyang origin energy ay dumating na sa mga limitasyon ng ika-9 na antas ng void initiation stage sa ilalim ng tulong ng rebirth peel. Ang kailangan niyang gawin ay unawain ang intermediate concept at maayos na makapasok sa void interpretation stage. Ang buong paglalakbay ay maayos at kalmado, at maayos na bumalik si Alvin sa Dark Cloud Dynasty at sa Feng Clan. Pansamantalang naglagay si Alvin sa Feng Clan Estate at tahimik na naintindihan ang wind concept. Siyempre, paminsan-minsan ay iiwan niya ang Feng Clan Estate kasama si Irish, at mamasyal sila sa capital habang bumibili ng ilang materyales na kailangan para sa pagpipino ng mga armas, pagpino ng mga medicinal peel, at pagsusulat. Hanggat mayroong malaking auction na gaganapin sa kabisera, sasama si Alvin sa kasiyahan kasama si Irish, kaya nakakuha siya ng maraming bihirang materyales. Hindi alam, 3 buwan na pala ang lumipas. Kalalabas lang nina Alvin at Irish sa isang auction house nang hindi mapigilan ni Irish na magtanong. Brother Darfield, mukhang tuwang-tuwa ka sa nakuha mong piraso ng kakaibang metal kanina. Ano ang espesyal dito? Irish, kapag ang piraso ng metal na iyon na nakuha ko ay pinagsama sa mga materyales na nakalap ko kanina, kung gayon hanggat ako ay naging isang grade 2 na weapons craftsman, magagamit ko ang mga ito upang pinuhin ang isang grade 2 spirit weapon. Ngumiti si Alvin. Grade 2 spirit weapon. Grade 2 armas craftsman. Bahagyang nagulat si Irish, at hindi nagtagal, naalala niya na si Alvin ay isa ng grade 3 weapons craftsman, na naging sanhi ng biglaang pagkakaintindi niya. No wonder you're so happy, Brother Darfield. It turns out that it is equivalent to having half a grade 2 spirit weapon in your possession. Masaya si Irish para kay Alvin. Ang araw para umalis patungo sa Hilagang Disyerto para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties ay 1 buwan na lang. Sa oras na iyon, iniisip ko kung kailangan na nating umalis kasama ang iba. Kumikislap ang mga mata ni Alvin habang bumubulong sa sarili. Brother Darfield, ayaw mong sumama sa kanila? Tanong ni Irish. Gusto kong umikot mag-isa dahil may higit na kalayaan sa ganitong paraan. Ngumiti si Alvin. Bukod sa iba't ibang dinastiya, mayroon lamang walang hangganang malawak na mga dayuhang lupain sa labas ng Dark Cloud Dynasty. Nang umalis siya sa pagkakataong ito, talagang gusto ni Alvin na huminto at tamasahin ang tanawin sa daan hanggang sa nilalaman ng kanyang puso habang nakakaranas ng kaunting temper dahil mas kawili-wili ito sa ganitong paraan. Kung siya ay sumunod at umalis kasama ang malaking grupo, kung gayon ang paglalakbay ay hindi isang bagay na maaari niyang pagpasyahan. Pagkatapos ay sasabihin ko kay Father mamaya. Sa oras na iyon, hindi kami aalis kasama ang iba, sabi ni Irish. Okay. Sagot ni Alvin bago ngumiti. Balik muna tayo. Napakaganda ng mood ni Alvin nitong mga nakaraang araw dahil naabot na niya ang threshold sa ika-9 na antas ng wind concept, at tiwala siyang lubos niyang mauunawaan ang ika-9 na antas ng wind concept sa loob ng 3 araw. Kapag naintindihan na niya ang ika-9 na antas ng elementary wind concept, magkakaroon siya ng pagkakataong mahawakan ang unang antas ng intermediate wind concept. Sa oras na iyon, ang kanyang origin energy ay maayos na magbabago sa origin energy na pagmamayari lamang ng mga martial artist ng void interpretation stage. Habang ang ilan ay natuwa, ang iba naman ay hindi. Habang si Alvin ay masaya sa kanyang wind concept na malapit ng magbago, ang Imperial Palace ay hindi kalmado. Sa loob ng isang magandang pinalamutian na audience hall sa kailaliman ng Imperial Palace, ang emperador ng Dark Cloud Dynasty ay nakaupo ng tuwid sa itaas. Ang kanyang ekspresyon ay tila madilim habang ang kanyang tingin na parang kidlat ay bumaba sa isang itim na nakadamit na matandang nasa audience hall. Imperial Uncle, gusto kong marinig ang opinyon mo. Ang mga kilay ng matandang nakadamit na itim ay mahigpit na nagsalubong habang dahan-dahan niyang sinabi, talagang hindi ko kayang ibalot ang ulo ko dito. Hindi pa banggitin ng Imperial Brother ay isang maingat na tao na hindi basta-basta kumikilos ng walang sapat na kumpiyansa. Kahit na si Wilbur ay talagang sumunod sa panig ni Alvin, maaaring hindi niya maprotektahan si Alvin. Ayon sa aking kaalaman, ang Street
Base sa kasalukuyang mga pangyayari, may nangyari kay Grand Imperial Uncle. Kung hindi, bakit hindi pa siya bumalik pagkatapos na bumalik si Alvin sa loob ng 3 buwan? Mabigat ang tono ng emperador. Dalawa lang ang posibilidad sa nangyari kay Grand Imperial Uncle. Napatay siya ni Wilbur o pinatay ng ibang eksperto. Ngunit, kahit na naabutan ni Wilbur at nakalusot sa Void Transformation Stage sa nakalipas na 2 taon, maaaring hindi siya katapat ng Grand Imperial Uncle. Kung hindi, ang Feng Clan ba ay kusang ilalagay sa ibaba ng ating Imperial Family? Kaya pakiramdam ko ay napakababa ng posibilidad na pinatay ni Wilbur ang Grand Imperial Uncle. Natapos magsalita ang Emperor sa isang buntong hininga ngunit magkadikit ang kanyang mga kilay. Kung hindi si Wilbur ang gumawa nito, kung gayon sino ito? At saka, kung may nangyari talaga kay Grand Imperial Uncle, kapag kumalat na ang balita, ang Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty ay nasa isang delikadong posisyon, at baka mapalitan pa tayo. Ang Grand Imperial Uncle ng Emperor ay ang Diyos ng proteksyon, ng Imperial Family, at siya ang pinakamalaking pag-asa ng Dark Cloud Dynasty na magpakita ng lakas upang hadlangan ang lahat ng puwersa sa paligid nito. Marahil, may na-encounter si Imperial Brother na naging sanhi ng pansamantalang hindi niya pagbabalik. Wala akong maisip maliban kay Wilbur na maaaring magbanta sa kapatid na Imperial sa Dark Cloud Dynasty. Nagpatuloy ang matandang nakasuot ng itim. Kahit ano paman, ang balitang ito ay dapat na nakalock at hindi dapat ikalat. Huwag kang mag-alala Imperial Uncle, bukod sa siya mismo, ikaw lang at ako ang nakakaalam na ang Grand Imperial Uncle ay gumawa ng hakbang laban kay Alvin. Kung gaano katagal at ikaw at ako ay hindi nagsasalita tungkol dito, pagkatapos ay ganap na walang ikatlong tao na makakaalam ng bagay na ito, sabi ng Emperor. Bang! Sa isang maluwang na pabilyo ng maluwang na patio, isang binata na nakasuot ng puting damit ang mabangis na dinurog ang tasa sa kanyang kamay hanggang sa maging pulbos. Kuya! Ang magandang babae na nagdidilig ng mga bulaklak sa malapit ay nagulat sa binata na nakaputing damit. Yan, sorry. Nadurog ko yung cup ko. Ang binata sa puting damit ay si Sherman, at pinisil niya ang isang bakas ng isang ngiti na mas hindi magandang tingnan kaysa sa isang umiiyak na ekspresyon bago bumalik sa kanyang sariling silid. Kuya! Ang magandang babae, ang nakababatang kapatid ni Sherman, si Arian, ay hindi maiwasang bahagyang mag-alala nang makita niya ang eksenang ito, at siya ay bumulong. Nagagalit ka na naman dahil kay Alvin. Nang mag-isip siya hanggang dito, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa magagandang mata ni Arian. Pagkatapos niyang bumalik sa kanyang silid, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Sherman, at siya ay ngumisi. Ang swerte talaga ni Alvin, talagang buhay pa siya hanggang ngayon. Hindi kaya gumawa ng hakbang ang kanyang kamahalan laban kay Alvin. Umalis siya sa kapital ng halos 2 buwan, ngunit ang isang magandang pagkakataon ay pinalampas. Ngayon ay mas mahirap na patayin siya. Bahagyang nagalit si Sherman dahil hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng Emperor. Noong araw na iyon, pagkatapos niyang sulsolan ang Emperor ay malinaw na nagpukaw ng interes sa hindi kumpletong Devil Seal tablet na nasa pag-aari ni Alvin, ngunit si Alvin ay maayos pa rin at nabubuhay pagkatapos ng halos 5 buwan. Hindi na kailangang maiinip. Sa sandaling ito, isang nakakatakot at matanda na boses ang narinig sa isip ni Sherman. Kahit na ang Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty ay hindi nakikitungo sa kanya, maaaring nag-aalala ka na hindi ka makakahanap ng pagkakataon sa hinaharap. Aalis ka na sa Dark Cloud Dynasty at tumungo sa walang hangganang malawak na mga dayuhang lupain. Hindi pa banggitin ang anupaman, kapag nakarating ka na sa foreign lands, basta't ilalabas mo ang balita sa mga kapangyarihan ng foreign lands na ang Devil Seal tablet na nasa pag-aari ni Alvin ay may kakayahang magbigay ng amplification ng 100% sa Devil Seal tablet, magiging interesado rin sila sa Devil Seal tablet. Hindi magtatagal si Alvin. Ihayag ang balita sa mga kapangyarihan ng mga dayuhang lupain at gawin sa kanila na makuha ang sirang Devil Seal tablet na iyon. Kahit na medyo mas mahirap makuha ito pabalik sa kanila sa hinaharap, ito ay mas mabuti kaysa sakupin ito mula kay Alvin.
Ang malagim at matanda na boses ay patuloy na umalangaw-ngaw, at naging dahilan upang lumiwanag ang mga mata ni Sherman na parang bigla siyang naliwanagan. Matalino si Elder Ghost. Hindi ako naniniwala na ang kapangyarihan ng foreign lands ay kasing duwag ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty. Alvin, hintayin mo ang magandang Reg Along ipapadala ko sa iyo. Walang kamalay-malay, ang kalungkutan sa mukha ni Sherman ay ganap na naglaho, at ang kapalit nito ay isang makapal na ngiti. Ngunit kahit sinong makakita ng ngiti na ito, mararamdaman nila na medyo malamig. Finclan Estate, sa estate sa loob ng estate. 2 araw na ang lumipas mula nang bumalik siya mula sa auction noong araw na iyon. Hindi pa nakakalabas ng kwarto si Alvin nitong nakalipas na 2 araw, at kahit na hindi kumain si Alvin. Whoosh! Biglang, ang maluwag na silid ay agad na binalot ng unos na lumitaw mula sa manipis na hangin, at ang unos ay walang tigil na tanggayan upang maging sanhi ng paglangit-ngit at panginginig ng mga bintana. Bang! Sa wakas, ang bintana sa gilid ng silid ay agad na itinulak ng unos, at pagkatapos ay ang unos ay tila nakahanap ng isang labasan habang sila ay direktang bumulwak at hinaypan ang mga halaman at bulaklak sa labas ng bintana hanggang sa punto ng pag-indayog. Sa sandaling ito, unti-unting humihina ang unos na hindi na binibigyan ng anumang enerhiya mula sa likuran. Ang unos na huminto sa kalagitnaan ay tuluyang binawi ng isang tao sa loob ng silid. Sa kama sa silid, nakaupo si Alvin na naka-cross-legged habang ang kanyang katawan ay nababalot ng mga hibla ng halos material na Asher na enerhiya, at ang Asher na enerhiya ay pumulupot sa kanya upang maging sanhi ng kanyang bahagyang ilusyon. Biglang iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata at isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa kanila. Kasabay nito, bahagyang nanginig ang figure ni Alvin habang ang Asher na enerhiya na pumulupot sa kanyang katawan ay sumipol habang sila ay kumikislap. Sa bawat oras na sila ay kumikislap, ito ay magiging sanhi ng daloy ng hangin sa kalangitan upang manginig ng bahagya at maglalabas ng isang alon ng liwanag at mga humihingal na alulong. Whoosh! Kasabay nito, kahit saan ang mga hibla ng material na Asher-colored energy ay kumikislap sa kalangitan, ito ay magiging sanhi ng pagkagulo ng enerhiya ng langit at lupa. Sa huli, isang kababalaghan ng langit at lupa ang pilit na pinalapot sa kalangitan sa itaas ng Alvin. Isang kabuuan ng siyam na sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon, at ito ang simbolo ng ika-9 na antas ng elementary concept. 9th level elementary wind concept. Sa wakas nagtagumpay na ako. Isang masayang ngiti ang namuo sa mukha ni Alvin dahil ang ilang buwang pagsusumikap na ito ay hindi nasayang sa huli. Ngayon, isang hakbang na lang ako mula sa void interpretation stage. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa origin energy sa tulong ng rebirth pill. Ang kulang sa akin ay ang pag-unawa sa konsepto. Habang siya ay bumubulong, ang ngiti sa mukha ni Alvin ay lalong lumakas. 753. Patuloy na umasa si Alvin sa wind concept fragment upang maunawaan ang wind concept sa mga sumunod na araw, at napansin niya sa huli na mabagal ang kanyang improvement, na para bang nakatagpo siya ng bottleneck. Siguro dapat na akong tumigil. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Siyempre, wind concept lang ang hindi na niya naintindihan, pero naiintindihan pa rin niya ang ibang concepts. Whoosh! Sa lalong madaling panahon, binawi ni Alvin ang unang antas ng Advanced Lightning Concept Fragment na nakuha niya ilang buwan na ang nakalipas matapos patayin si Noriel gamit ang anting-anting, at nagsimula siyang umintindi. Bilang puwersa ng kalikasan na kumakatawan sa makalangit na kaparusahan, ang lakas ng kidlat ay likas na kakilakilabot. Bukod sa ice concept, mahinang tumayo si Lightning sa itaas ng iba pang puwersa ng kalikasan. Habang hawak niya ang lightning concept fragment sa kanyang kamay, mabilis na isinubsob ni Alvin ang kanyang sarili sa pangunawa ng kidlat, at tila mga alon ng nakakabinging kulog ang umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Bang! 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 Maraming thunderclap ang halos pumutok sa tainga ni Alvin. Sa tulong ng concept fragment, ang lightning concept ni Alvin ay sumulong sa napakabilis na bilis, ngunit susubukan pa rin niyang kunin ang wind concept fragment paminsan-minsan upang makita kung ang kanyang pag-unawa sa wind concept ay bumalik sa tamang landas.
Hanggang sa isang araw bago umalis, ang pakiramdam noong naiintindihan niya ang wind concept noong nakaraan ay bumalik pagkatapos niyang maunawaan ang ika-4 na antas ng lightning concept. Nang hawak niya ang wind concept fragment, naramdaman niya na para siyang binalot ng bugzo ng hangin, at ang ganitong pakiramdam ay napakaganda at kakaiba. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin na siya ay naging hangin. Nagpatuloy pa rin ang kanyang pag-unawa sa wind concept, samantalang ang araw ng pag-alis ay dumating na sa takdang oras. Nang balak ni Alvin na magtungo sa Imperial Palace kasama si Irish, dinala niya ito ng isang magandang balita. Brother Darfield, ipinaalam na ng aking ama ang emperador. Tayong tatlo ay mag-isa na tatango sa hilagang disyerto, ngunit kailangan nating makarating sa Ancient Desert City bago ang martial competition ng 10 Dynasties na gaganapin kalahating taon mula ngayon. Ancient Desert City. Natigilan si Alvin, at pagkatapos ay tumingin siya kay Irish. Doon isasagawa ang martial competition ng 10 Dynasties. Oo. Tumango si Irish. Ang Ancient Desert City ay tila isang lungsod na kinokontrol ng kapangyarihan ng mga dayuhang lupain na nagsasagawa ng martial competition ng 10 Dynasties. Sinabi mong tatlo tayo kanina. Naguguluhan ang ekspresyon ni Alvin nang maalala niya ang mga sinabi ni Irish noon. Hindi tayo sinusundan ni Lolo kung sa pagkakataong ito, sabi ni Irish. Biglang naunawaan si Alvin. Whoosh! Biglang, isang napakalaking itim na figure ang lumipad patungo sa kanila mula sa di kalayuan upang makarating sa itaas nina Alvin at Irish sa isang kisap mata, at ang mga alon ng marahas na hangin ay bumaba mula sa itaas sa kalangitan, na naging dahilan upang ang mga damit nina Alvin at Irish ay lumipad sa hangin. Dapat na tayong umalis ngayon. Nang tumangala sina Alvin at Irish at tumangala, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa itaas sa kalangitan sa likod ng napakalaking nilalang. Si Alvin at Irish ay umakyat sa langit at bumaba sa likod ng napakalaking nilalang nang magkasama sila nang marinig nila ito. Matagal nang naghihintay si Wilbur doon. Tara na. Kasabay ng magaan na sigaw ni Wilbur, ang napakalaking nilalang sa ilalim nilang tatlo ay agad na nag-transform sa isang bolt ng itim na kidlat na kumikislap patungo sa hilaga. Sa isang kisap mata, ang Imperial City ng Dark Cloud Dynasty ay naglaho sa harap ng mga mata ni Alvin. Ito ay isang Azure-eyed eagle. Naalala ni Alvin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor habang tinitingnan niya ang napakalaking nilalang sa ilalim ng kanyang mga paa, at pagkatapos ay hindi niya maiwasang mapaiyak sa gulat. Ang Azure-eyed eagle ay isang mabigat na demonyong hayop na nagtataglay ng bloodline ng isang Void Interpretation Stage na demonyong hayop. Kapag ang ordinaryong Azure-eyed eagles ay nagmature na sa limitasyon, sila ay magiging mga demonyong hayop sa ika-4, ika-5, o ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage. Samantalang, ang Azure-eyed eagles na may pambihirang natural na talento ay sa halip ay makakalagpas sa kanilang mga tanikala kapag sila ay nagmature sa limitasyon at lumampas sa ika-7 antas ng Void Interpretation Stage. Kahit na ito ay isang Azure-eyed eagle na may mababang likas na talento, magagawa pa rin itong makapasok sa unang antas ng Void Interpretation Stage kahit man lang. Bata, hindi masama ang iyong paghuhusga dahil talagang nakikilala mo na ako ay isang Azure-eyed eagle. Sa sandaling ito, malinaw na pumasok sa tainga ni Alvin ang isang matanda at paos na boses. Pagbati, Senior. Naunawaan ni Alvin na ito ang boses ng Azure-eyed eagle, at bahagya siyang tumango bilang pagbati. Bilang isang demonyong hayop sa Void Interpretation Stage, ito ay may kakayahang magsalita, at bukod sa hindi ito makapag-transform sa anyo ng tao, ito ay hindi naiiba sa mga tao sa anumang iba pang aspeto, tulad ng katalinuhan. Lolo Ching, maraming taon na tayong hindi nagkita. Nakangiti si Irish habang binabati ang Azure-eyed eagle, at medyo casual ang tono nito. You little girl, lalo kang gumanda ngayon. Bahagyang ibinaling ng Azure-eyed eagle ang kanyang ulo bago ang kanyang matalas na mga mata ay tumingin ng puro kay Irish, at ang kanyang boses ay puno ng pagiging magiliw. Ngunit nang ang mga mata ng Azure-eyed eagle ay bumaba kay Alvin, sa halip ay naging mas mabangis pa ito. Little fellow,
Kung maglakas loob kang pahirapan si Little Girl Wu, tiyak na gugupitin kita sa 2 piraso. Nang matapos magsalita ang Azure-eyed Eagle, ang kanyang tono ay napuno ng kalupitan, samantalang, si Alvin ay hindi nag-alinlangan sa mga salita ng Azure-eyed Eagle. Ang kanyang espiritual na lakas na nakaunat ay nagsabi sa kanya noon pa man na ang Azure-eyed Eagle na ito ay nagkataong isa sa mga Azure-eyed Eagle na may napakataas na likas na talento, at ang paglilinang nito ay nakapasok na sa ika-7 antas ng Void Interpretation Stage. Ang mga salitang binigkas ng Azure-eyed Eagle ay nagdulot kay Alvin na bahagyang napahiya ng ilang sandali. Si Irish ay hindi na makatingin ng tama at nagmamadali niyang tinulungan si Alvin na makaalis sa nakakahiyang sitwasyon at galit na nagsalita. Lolo Ching, kung patuloy kang nagsasalita ng walang kaparerekon, hindi kita papansinin sa hinaharap. Little girl Irish, hindi ka pa nakakapag-asawa, nagsisimula ka ng tulungan siya. Mukhang siguradong makokontrol ka niya sa hinaharap. Bahagyang umiling ang Azure-eyed Eagle habang bumantong hininga na parang tao. Lolo Ching, ikaw. Ang mga salita ng Azure-eyed Eagle ay naging sanhi ng pamumula ng magandang mukha ni Irish, at bahagya siyang nagalit at napahiya, pagkatapos ay nagmamadali siyang tumingin kay Alvin. Brother Darfield, huwag mong pansinin si Lolo Ching. Palagi siyang mahilig magsalita ng walang kaparerekon. Bahagyang ngumiti si Alvin habang tumango at nagpapahiwatig na hindi niya ito isinasa puso. Kasabay ng paghinga ng maluwag ni Irish nang makita niya ito, hindi niya maiwasang magpakita ng kaunting pagkawala sa kaibuturan ng kanyang magagandang mata. Si Ching ang mabait kong kaibigan, at mahigit 20 taon na kaming magkakilala. Si Wilbur, na nanatiling tahimik sa lahat ng oras na ito, ay nagsalita kay Alvin. Tumango si Alvin, at siya ay bahagyang nagulat sa parehong oras. Si Wilbur ay halos isang void initiation stage na martial artist, 20 taon na ang nakakaraan, samantalang ang Azure-eyed Eagle na ito ay malamang na nasa void interpretation stage na. Napakalaki ng disparidad sa pagitan nila ngunit nagawa pa rin nilang maging magkaibigan, kaya maaaring ipagpalagay na tiyak na may kwento dito. Ang Azure-eyed Eagles ay sikat sa kanilang kalupitan, kaya dahil naging kaibigan niya si Wilbur, malamang na tinulungan niya siya sa isang bagay, na naging dahilan upang makaramdam siya ng utang na loob sa kanyang puso. Ito ay isang bagay na napakadaling mahulaan ni Alvin sa pamamagitan ng mga talaan na may kaugnayan sa Azure-eyed Eagle sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Sa sumunod na yugto ng paglalakbay, ito ay napatunayan sa mga pag-uusap nila ni Irish. Swoosh! Ang bilis ng Azure-eyed Eagle ay napakabilis, at ito ay hindi bababa sa mas mabilis kaysa sa napakalaking espada na pinaghalo ni Wilbur ng Origin Energy para dalhin sila. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang lakas ng Azure-eyed Eagle ay mas malakas kaysa sa Wilbur, ngunit ito ay sa halip ay dahil ang Wilbur ay gumamit lamang ng napakaliit na halaga ng Origin Energy nung kinokontrol niya ang napakalaking espada, na naging sanhi ng pagbawas ng napakalaking espada at maihahambing lamang sa bilis ng isang 5th o 6th level na Void Interpretation na antas ng Void Interpretation. Elder Ching, maaari mo bang buksan ng kaunti ang iyong Origin Energy Barrier? Gusto kong subukan at maramdaman ang malakas na hangin na mabilis na lumilipat sa labas. Dahan daw ang naglakad si Alvin para makarating sa likod ng leeg ng Azure-eyed Eagle, at magalang siyang nagsalita. Natigilan si Irish, at pagkatapos ay nag-aalalang sinabi niya, Brother Darfield, si Elder Ching ay kumikilos ng napakabilis, at ang hangin sa labas ay napakalakas. Napakahirap para sa iyo na pigilan ito sa iyong kasalukuyang pagtatanim. Gusto kong subukan. Ngumiti si Alvin. Ching, magdahan-dahan at makipagtulungan sa kanya, at pagkatapos ay dagdagan ang iyong bilis ng naaangkop na halaga. Samantala, nagsalita si Wilbur dahil halatang naunawaan niya ang mga intensyon ni Alvin at nilayon niyang tulungan si Alvin. Salamat, Tio Flair. Matapos niyang mapansin ang paghina ng bilis ng Azure-eyed Eagle, nagliwanag ang tingin ni Alvin habang ipinapahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Wilbur.
Kasunod nito, bahagyang pinaliit ng Asher-eyed Eagle ang Origin Energy Barrier sa likod ng kanyang ulo, na naging dahilan upang lumitaw ang isang malaking bakanteng lugar, at ito ay sapat na puwang para painitin ni Alvin ang kanyang sarili. Samantala, si Alvin, na nakatayo sa likod ng leeg ng Asher-eyed Eagle, ay ganap na nakalabas sa labas, at kitang-kita niya ang nakakatakot na unos na tumama sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, ang bilis ng Asher-eyed Eagle ay malamang na maihahambing sa buong bilis ng isang unang antas ng Void Interpretation Stage na martial artist na lumilipad habang umaasa lamang sa kanyang Origin Energy. Si Alvin ay hindi nakakaramdam ng labis na pressure mula rito. Whoosh! Umupo si Alvin na naka-cross-legged habang ang wind concept fragment ay lumabas sa manipis na hangin sa kanyang kamay. Kasunod nito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inunawa ang wind concept hanggang sa nilalaman ng kanyang puso sa pamamagitan ng wind concept fragment at ang unos na tumama sa kanyang mukha. Ching! Ipagpatuloy mo ang bilis. Nang makita niya si Alvin na naka-crossleg doon ng hindi gumagalaw na parang bundok at hindi nakaramdam ng anumang pressure, kinausap ni Wilbur ang Asher-eyed Eagle. Bilang isang makaranasang tao, malinaw na alam ni Wilbur sa kanyang puso na sa pamamagitan lamang ng pagpapadama kay Alvin ng pressure ay makakatulong ito kay Alvin sa mas mataas na antas. Maaga nang kausapin ni Alvin ang Asher-eyed Eagle, nahulaan na ni Wilbur na gustong gamitin ni Alvin ang pagkakataong ito para maunawaan ang konsepto ng hangin, kaya binigyan niya ng tulong si Alvin. Lumakas at lumakas ang hangin. Unti-unti, naramdaman ni Alvin na halos mapunit ang kanyang mukha. Ang malakas na hangin na humahampas sa kanyang mukha ay walang tigil na dumaan sa kanyang mga tainga, at ang nakakatusok sa tainga na alulong ng hangin ay yumanig sa kanyang mga tambol sa tainga, na naging sanhi ng kanyang pakiramdam ng labis na hindi komportable. Ngunit tiniis niya ito at hindi gumawa ng ingay. Inilipat niya ang kanyang atensyon sa wind concept fragment sa kanyang kamay at sinubukang kalimutan ang hindi komportableng pakiramdam na ito. Talagang hindi masama ang batang ito. Sa sandaling ito, nagsalita ang Asher-eyed Eagle sa mga salitang puno ng papuri. Ang bilis ko ngayon ay maihahalin tulad sa isang ordinaryong 4th level void interpretation stage na martial artist na lumilipad ng buong bilis, pero pilit pa rin niyang tinitiis ito. Maganda na talaga ito sa kanyang kasalukuyang cultivation. Lolo Ching, bakit hindi ka magdahan-dahan? Napansin ni Irish ang namumula na mga pisngi ni Alvin, at nagsalita siya ng may pag-aalalang ekspresyon. Hindi pa sumagot ang Asher-eyed Eagle nang magsalita na ang kalapit na Wilbur. Ching, ipagpatuloy ang pagpapabilis. Palakihin ang iyong bilis hanggang sa pagiging maihahambing sa isang martial artist sa ikalimang antas ng Void Interpretation Stage. Swoosh! Sa sandaling matapos magsalita si Wilbur at bago pa makapag-react si Irish sa nangyari, bumibilis na muli ang Asher-eyed Eagle. Kasabay nito, ang mga alon ng napakalaking enerhiya ng langit at lupa ay lumitaw sa pagitan ng nakapalibot na mga ulap at ambon at halos punitin ang mga ulap at ambon bago tuluyang nag-convert sa maraming sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon. Ang mga sinaunang horned dragon silhouette na ito ay may kabuoang bilang na 70. Ang lakas ng 70 sinaunang may sungay na dragon. Ito ay isang lakas na maihahambing sa buong lakas ng isang ikalimang antas ng Void Interpretation Stage na martial artist o demonyong hayop. 754. Ang hangin ay lumakas at lumakas, tulad ng mga talim na kumikislap patungo kay Alvin, na nag-iwan ng maraming maliliit na marka sa mukha ni Alvin. Ang lahat ng ito ay maliliit na pinsalang hiniwa ng hangin. Ngunit sa tuwing lilito ang maliliit na pinsalang ito, ang mga ito ay ganap na aayusin sa pamamagitan ng pagkutitap ng origin energy sa katawan ni Alvin, at tila hindi sila kailanman lumitaw. Samantala, ang mga hibla ng material na Asher-colored energy ay nagsimulang umagos sa katawan ni Alvin, at sinamahan nila ang kanyang origin energy na tila bumubuo ng mga bugzo ng malinaw na material na Asher-colored na unos. Ang mga bugzo ng Asher-colored na unos na ito ay pumulupot sa katawan ni Alvin at tila nabuo sa isang layer ng protective barrier na nagpoprotekta kay Alvin sa loob nito. Ang mabangis na unos ay patuloy na humampas at sumalakay kay Alvin, at sila ay sumabog sa kulay asher na unos at naging dahilan upang ito ay manginig.
Sa huli, ang mabangis na unos ay nahati sa dalawa at walang kaunti nito ang bumaba kay Alvin. Kasabay nito, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Ang wind concept na hindi ganap na umayon sa kanyang origin energy ay talagang nagsimulang umayon sa kanyang origin energy, at tila ito ay hinimok ng hangin na umaatake sa kanya mula sa unahan. Bilisan mo! Napansin ni Wilbur ang pagbabagong ito sa unang posibleng sandali, at nagsalita siya, dahilan upang muling bumilis ang Azure-eyed Eagle. Hindi nagtagal, ang bilis ng Azure-eyed Eagle ay tumaas upang maihambing sa ika-6 na antas ng Void Interpretation Stage na martial artist. Lalong lumakas ang hangin, at ang kulay asul na malakas na hangin sa paligid ng katawan ni Alvin ay nagpakita ng mga senyales ng dispersal. Big Brother Darfield. Kahit na ang magandang mukha ni Wilbur ay nababalot pa rin ng pag-aalala, napansin niya ang pag-unlad ni Alvin ngayon, at ang wind concept ay tila tahimik na bumubuti sa bawat lumilipas na sandali. Sa simula, ang Azure color na unos na nabuo mula sa origin energy ni Alvin na sinamahan ng wind concept ay nagpakita na ng mga senyales ng dispersion, ngunit nang maglaon, ito ay huminahon muli. Kasabay nito, ang Azure colored unos ay naging dalisay at dalisay. Ang kanyang wind concept ay halos ganap na sumanib sa kanyang origin energy, at ang pakiramdam na ito ay parang napalitan ito ng hangin. Ang pakiramdam na ito ay katulad ng pag-unawa ni Zhang Shuyong sa Earth concept at sa pag-unawa ni Hugh sa Fire concept. Naiintindihan nila ang ika-9 na antas ng elementarya na konsepto at kalahating hakbang na lang ang layo para sa unang antas ng intermediate concept. Sa madaling salita, si Alvin ay gumagalaw sa direksyong iyon at hindi siya malayo sa kanila. Kung pagbutihin pa niya ang isang hakbang, ang wind concept na naintindihan ni Alvin ngayon ay maaaring ganap na magkatotoo. Ang bilis pa rin ng Azure-eyed Eagle. Hindi nagtagal, ang bilis ng Azure-eyed Eagle ay tumaas na sa buong bilis nito. Siyempre, ito lang ang buong bilis niya kapag ginamit lang ang kanyang ika-7 antas na Void Interpretation Stage Origin Energy, at hindi niya ginamit ang konseptong naintindihan niya. Kung hindi, mas mabilis ang kanyang bilis. Ngunit kahit noon pa man, ang kasalukuyang Alvin ay walang takot pa rin sa napakalamig na unos na tumama sa kanyang mukha dahil ang wind concept na naging mas material sa kanyang paligid ay nilaman, ang lahat ng hangin na umaatake sa kanyang mukha. Magpatuloy. Nagsalita si Wilbur. Whoosh! Ang maapoy na pulang enerhiya ay tumama sa katawan ng Azure-eyed Eagle bago sumanib sa origin energy na nakapaligid sa kanya, at tila ito ay naging tunay na nakakapasong apoy. Sa sandaling ito, ang Azure-eyed Eagle ay tila nag-transform sa isang nagninangas na ibon na naging sanhi ng paglitaw ng mga patch ng nagninangas na ulap saan man ito dumaan. Kasabay ng pagbilis ng Azure-eyed Eagle, mas lumakas ang unos, samantalang ang kulay Azure na unos na pumapalibot sa katawan ni Alvin ay nagpakita ng mga senyales ng pagbagsak muli, ngunit hindi ito bumagsak sa huli, at sa halip ay naging mas walang kamali-mali ito sa ilalim ng naaangkop na pagtaas ng bilis ng Azure-eyed Eagles. Kung mas walang kamali-mali ang Azure color na unos, nangangahulugan ito na mas malapit ang wind concept ni Alvin sa pagiging material. Lumipas ang oras. Makalipas ang isang buwan, ang Azure color na unos sa katawan ni Alvin ay sa wakas ay naging matatag, at pagkatapos ay unti-unti itong umatras upang tuluyang sumama sa kanyang katawan sa huli. Samantala, kahit na wala siyang proteksyon ng kulay Azure na enerhiya, ang nakakatakot na unos na tumama sa kanyang mukha ay tila hindi makakaapekto kay Alvin kahit kaunti. Binuksan ni Alvin ang kanyang mga mata at kumalat sa kanyang mga braso, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang napakatalino ng ngiti kapag nakaharap sa malakas na hangin na humahampas sa kanyang mukha. Ang aking konsepto ay sa wakas ay naging material na. Ang pagpapabuti ng isa pang hakbang pasulong ay ang paggamit ng unang antas ng intermediate wind concept. Kahit nakalahating hakbang lang ang layo niya mula sa intermediate concept, alam ni Alvin sa kanyang puso na ang sandaling ito ang pinakamahirap. Elder Ching, salamat. Yumuko si Alvin patungo sa ulo ng Azure-eyed Eagle habang ipinapahayag niya ang kanyang pasasalamat ng may matinding katapatan. Ang pagpapahayag na ito ng pasasalamat ay mula sa puso.
Dahil alam ni Alvin na kung ang Azure-eyed Eagle ay hindi makikipagtulungan sa kanya, magiging imposible para sa kanya na payagan ang kanyang wind concept na kumpletuhin ang pagbabago upang maging materyal. Little fellow, bukod kay Irish, ikaw ang taong may pinakamahusay na kakayahan sa pag-unawa na nakita ko. Ngunit si Irish ay nagtataglay ng Fire Spirit Body, ngunit hindi mo taglay ang Wind Spirit Body, kaya talagang bihira para sa iyo na mabilis na maunawaan ang wind concept sa ganoong lawak. Ang Azure-eyed Eagle ay hindi maramo sa mga salita ng papuri. Elder Ching, masyado kang mabait. Mahinhin na nagsalita si Alvin. Kasunod nito, tumalikod si Alvin, iniwan ang kanyang Lysander code upang harapin ang Unos na sumipol habang dahan-dahan siyang naglalakad para pumasok sa Origin Energy Barrier ng Azure-eyed Eagle. Congratulations, Brother Darfield. Binati ni Irish si Alvin. Bahagyang ngumiti si Alvin habang tumango, at pagkatapos ay tumingin siya kay Wilbur at sinalubong ang kanyang tingin. Ang mga salita ng pasasalamat na una niyang gustong sabihin ay natigil sa indikasyon sa mga tingin ni Wilbur. Lahat ay sinabi ng hindi nagsasalita. Nasaan tayo ngayon? Tumingin si Alvin sa walang hangganang lupa na walang tigil na kumikislap sa ilalim ng kanyang mga paa, at nagtanong siya ng may pagtataka. Brother Darfield, mahigit 10 araw na tayong umalis sa Dark Cloud Dynasty. Ito ang teritoryong pagmamayari ng Darming Dynasty, at ilang araw na lang makakarating na tayo sa capital of Darming Dynasty. Sa oras na iyon, doon tayo magpapahinga saglit. Bahagyang napagod si Irish habang kinakausap niya si Alvin. Okay. Tumango si Alvin, at hindi niya akalain na kapag nagising siya mula sa estado ng pagkakaintindi ng wind concept, nasa ibang dynasty na sila. Minsang narinig ni Alvin ang Darming Dynasty noong siya ay nasa Dark Cloud Dynasty. Ito ay isang dynasty na matatagpuan sa hilagang kanluran ng Dark Cloud Dynasty, at ang lawak ng lugar kung inookupahan ay hindi gaanong mas mababa kaysa sa Dark Cloud Dynasty. Bukod pa riyan, dahil mas malapit pa ito sa mga dayuhang lupain kaysa sa dinastiyang Dark Cloud, ang pagsasagawa ng paglilinang sa dinastiyang Darming ay mas kakilakilabot kaysa sa dinastiyang Dark Cloud, at may mas maraming henyong martial artist na ipinanganak sa dinastiyang Darming kaysa sa dinastiyang Dark Cloud. Pagkalipas ng ilang araw, bumagal ang bilis ng Azure-eyed Eagle. Samantala, tumingin sa ibaba si Alvin at lumitaw ang isang maliit na itim na tuldok sa loob ng kanyang larangan ng paningin, at kasabay ng papalapit na Azure-eyed Eagle, ang maliit na itim na tuldok ay lumaki at lumaki bago tuluyang nag-transform sa isang napakalaking lungsod na parang isang napakalaking hibernate doon. Pagkarating sa labas ng lungsod, nakita ni Alvin ang sinaunang pader ng lungsod na nakapalibot sa lungsod. Ang mga pader na ito ay naglalabas ng isang pakiramdam ng pagiging sinaunang panahon, at tila isinasalaysay nila ang mahabang kasaysayan kung saan sila umiral. Ching! Dito tayo magkikita 5 araw mula ngayon. Ipinaalam ni Wilbur ang Azure-eyed Eagle bago umakyat sa langit at umalis muna sa likod ng Azure-eyed Eagle, samantalang, sina Alvin at Irish ay sumunod sa kanyang Lysander Quran upang pumailang lang sa langit. Little Irish, little fellow. See you both again in 5 days. Ang matalim na tingin ng Azure-eyed Eagle ay dumaan kina Alvin at Irish bago siya nag-transform sa isang bola ng apoy na naglaho sa kanilang mga mata. Iniwan na lamang niya ang nag-aalab na ulap na unti-unting nanghihina. Tara na. Ang grupo ng 3 ni Alvin ay bumaba mula sa langit at dahan-daang naglakad sa Darming Dynasty's capital kasama ang front entrance nito. Pagkatapos maglakad papunta sa capital of Darming Dynasty, naramdaman ni Alvin ang atmosphere dito na iba sa atmosphere sa Dark Cloud Dynasty. Ang mga taong nadaanan nila sa daan ay halatang may tensyon sa isip, at tila nagbabantay sila sa isang bagay sa lahat ng oras. Tila naunawaan ang pagkalito sa mukha ni Alvin, ipinaliwanag ni Irish. Big Brother Darfield, may ilang taong nahilig sa cultivation na madalas umaatake sa iba nang di makatwiran sa capital of Darming Dynasty, kaya nabuo ang mentalidad na laging magbantay sa mga tao ng Darming Dynasty. Biglang naunawaan si Alvin. Tulad ng inaasahan sa isang dynasty na kalapit ng foreign lands.
Sa mga tuntunin ng paglaganap ng pagsasanay ng paglilinang, ito ay talagang mas mahusay kaysa sa Dark Cloud Dynasty. Ito ay isang bagay na kailangang aminin ni Alvin. Ang grupo ng tatlo ni Alvin ay lumipat sa malalaking kalye sa kabisera at nagtungo sa gitna ng kabisera. Kasabay nito, pinalaki ni Alvin ang paligid na may banayad na pagkamausisa. Swoosh! Biglang umalangaw-ngaw mula sa malayo ang isang alon ng tumatagos sa tainga ng hangin at palapit ng palapit. Tumaas ang mga kilay ni Alvin at hindi maiwasang tumingin sa unahan, at napansin niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kulay abong damit na direktang umaatake sa 2 taong naglalakad ng magkasama. Bang! Bang! 2 hampas ng palad ang tumama at agad na ikinamatay ng 2 tao. Ikatlong antas ng Void Interpretation Stage. Nakakunot ang noo ni Alvin habang tinitingnan ang 40 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon sa kalangitan sa itaas ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abo dahil hindi niya akalain na ang isang Void Interpretation Stage na martial artist ay maglulunsad ng palihim na pag-atake laban sa isang tao sa kalye. Hindi man lang niya ginamit ang concept bago patayin ang 2 taong iyon, kaya kitang-kita ang pagkakaiba ng kanilang lakas. Sa ilang sandali, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin. Dahil nakita niya ang titig ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit na kulay abo na nakalock sa kanilang grupo ng 3, o mas tumpak na magsalita, nakalock ito kay Irish. Ang gandang babae. Akin ka. Ang abuhing nakadamit na nasa katanghaliang lalaki ay lumundag sa langit at lumipad patungo sa kanila, at ang kanyang mga mata ay napuno ng pagnanasa, na parang sa kanya na si Irish. Sa kasalukuyan, habang siya ay nag-flash over, ang kanyang mga target ay tiyak na nakatutok kina Alvin at Wilbur. Malinaw, sa ganang kanya, hanggat napatay niya sina Alvin at Wilbur, kaya niyang angkinan si Irish. Si Alvin ay hindi kumilos dahil hindi na kailangan. Maaga nang hindi igalang ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaabo na nakadamit si Irish, napansin na ni Alvin na ang titig ni Wilbur ay naging ganap na malamig. Kaya alam niyang galit na galit itong Uncle Flair niya. Whoosh! Ginamit ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit na kulay abo ang kanyang konsepto ng kaharap sina Alvin at Wilbur. Ang kanyang konsepto ng tubig ay sumanib sa kanyang origin energy at naging ganap na material, na naging sanhi ng kanyang buong katawan na tila nag-transform sa mga alon na humampas ng malakas. 9-layer waves. Malakas na sumigaw ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit na kulay abo habang nanginginig ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay tumama ang kanyang mga palad. Kaagad, ang mga alon na humahampas sa kanila ay sunod-sunod na bumaril, at bawat isa ay mas malakas kaysa sa nauna. Ang buong 9 na patong ng alon ay walang tigil na nagbanggaan sa isa't isa, na naging dahilan upang ang patong ng alon sa harapan ay naging mas mabilis at malakas, at sa isang kisap mata, ito ay dumating na bago sina Alvin at Wilbur. Mamatay. Nagyayelong malamig ang tingin ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit na kulay abo at walang kahit katiting na emosyon na parang nakita na niya ang eksena ni na Alvin at Wilbur na sinampal hanggang sa mamatay ng kanyang mga hampas ng palad. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.